Narinig mo na ba ang kasabihang kahit gaano ka kahusay sa isang bagay, palaging may batang asyano na mas mahusay pa sa iyo? Well, yan ang buong buhay ni Orhan. Kilala siya bilang isang jack of all trades, na nangangahulugang halos anumang kasanayan ay kaya niyang matutunan. Pero gaano man siya magsumikap, palaging may mas mahusay sa kanya. Kaya kailangan niyang humanap ng paraan para malampasan ang kanyang kahinaan. Isang araw, nagtatrabaho si Orhan sa kanyang mesa nang biglang sinabi sa kanya ng pinuno ng partido na siya ay pinapalabas sa partido. Sinabi ni Oliver kay Orhan na matagal na niyang binabalewala ang hindi pagkakapantay-pantay ng kapangyarihan sa partido dahil magkaibigan sila ni Orhan mula pagkabata at gusto niyang manatili sa tabi nito. Ngunit sa puntong ito, hindi na niya maikakaila na ang pagpapanatili kay Orhan sa partido ay magpapabagal lamang sa partido. Talagang sinisikap ni Oliver na maging mabait at dahan-daang ipaalam kay Orhan, pero ang dalawa pang kasama nila ay talagang nagiging bastos tungkol dito. Parehong tinawag ni Anneli at Derek si Orhan na isang bigat na patay at sinabihan siya na mas magiging maayos ang koponan kung wala siya. At kahit kailan ay hindi sasabihin ni Oliver iyan ng malakas, may katotohanan sa kanilang mga akusasyon, kaya pinakiusapan niya si Orhan na formal na magbitiw sa partido ng mga bayani. Nalulungkot si Orhan habang naaalala niya kung paano sila ni Oliver binuo ang grupo na ito 8 taon na ang nakalipas at mabilis na umakyat sa S-rank ng magkasama. Sila pa nga ang unang nakarating sa ika-74 na palapag ng Great Southern Dungeon, kaya hindi niya maintindihan kung bakit siya pinababayaan ni Oliver ngayon. Nilinaw ni Oliver na naiintindihan niya kung gaano kahalaga para sa grupo ang pagkakaroon ng isang enchanter na tulad ni Orhan na may kakayahang gumamit ng support magic. Ngunit noong nakaraang buwan, sa isang pinagsamang pagsalakay, naobserbahan niya kung paano nakipaglaban ang ibang S-rank party kasama ang kanilang support mage, at sa totoo lang, mas mahina ang support magic ni Orhan kumpara sa babaeng iyon. At hindi man lang maitatanggi ni Orhan dahil alam niyang ito ang totoo. Ang kanyang mahika sa pagsuporta ay palaging nasa kalagitnaan lamang gaano man siya magsanay, ngunit sinasabi niya na ang tanging dahilan kung bakit napakakaraniwan ng kanyang mga salamangka ay dahil orihinal siyang nilayo na maging isang mandirigma, ngunit kinailangan niyang lumipat sa mahika sa pagsuporta upang balansehin ang grupo. Gayunpaman, bago pa niya matapos ang pangungusap, pinutol siya ni Derek at pinaalalahanan na ang tanging dahilan kung bakit kinailangan ni Orhan na lumipat sa pagiging isang enchanter ay dahil mas mahusay si Oliver sa paghawak ng espada kaysa sa kanya. Si Orhan ay marunong gumamit ng espada at magpalabas ng suportang mahika, ngunit sa pangkalahatan, siya ay nasa gitnang antas lamang ng kasanayan. Gaano man ayaw ni Oliver na gawin ito sa kanya, sinabi niyang nakahanap na siya ng kapalit na enchanter, kaya hindi na kailangan ang tulong ni Orhan. Alam na niya na hindi siya gusto ng dalawa pang kasama niya, pero kung si Oliver ang magtatanggal sa kanya, talagang walang dahilan para manatili pa sa party na ito. Tumayo siya at nagsimulang maglakad patungo sa pinto, at habang paalis siya, sinabi ni Anlay kung gaano siya natutuwa na hindi na siya magiging dito para utusan sila. Sinabi rin niya sa kanya na hindi siya dapat masyadong magdamdam sa sarili dahil sapat pa rin ang kanyang kakayahan para maging A-rank na adventurer, ngunit ang isang mahinang manlalaban na tulad niya ay hindi na bagay na maging bahagi ng isang S-rank na grupo. Masakit marinig iyon mula sa kanya, kaya nagpasya siyang maglakbay ng mag-isa at harapin ang katimugang piitan upang patunayan na hindi siya mababa. Hindi man ang pinakamahusay ang kanyang kasanayan sa paghawak ng espada, malakas pa rin ito para kaya niyang harapin ang isang grupo ng mga goblin ng mag-isa, at dahil kaya rin niyang gumamit ng mga support spell, patuloy siyang nakakapag-buff sa sarili gamit ang strength magic para mapadali ng kaunti ang kanyang mga laban. Medyo mahirap ang pag-timing pero sa sapat na pagsasanay, magagawa niyang mag-cast ng mga spell nang walang kahirap-hirap sa gitna ng labanan, at walang sinuman ang muling tatawag sa kanyang walang silbi. Pagkatapos niyang matapos ang pagpatay ng mga goblin para sa araw, pumunta siya sa teleportation crystal para irehistro ang kanyang card para diretso na siyang makapunta sa ika-7 palapag sa susunod, ngunit habang nandoon siya, nakita niya ang isa pang grupo na tumatakbo patungo sa crystal. Nagsimula siyang lumayo dahil mas gusto niyang hindi makisali sa isang grupo ng mga hindi niya kilala, ngunit habang paalis siya, narinig niya ang mga miyembro ng grupo na nagpapanik dahil bigla silang sinalakay ng isang grupo ng mga orc,
at habang desperadong sinusubukang makatakas, naiwan ang isa sa mga miyembro ng kanilang grupo. Sinusubukan ng pinuno na tiyakin sa sarili na ang pag-iwan sa kanya ay ang tamang desisyon, dahil mamamatay silang lahat kung susubukan nilang lumaban. Tinatanong siya ng iba kung dapat ba silang bumalik para iligtas siya, pero hindi sa tingin ng pinuno na magandang ideya iyon dahil hindi naman sila sapat ang lakas para talunin ang lahat ng orc na iyon. Gayunpaman, narinig ito ni Orhan, at kahit hindi niya ito pakialam, hindi niya matanggap ang ideya na may ibang tao na pinabayaan ang kanilang partido, kaya lumapit siya sa pinuno ng partido at ininsulto ito dahil sa pag-iwan sa isang miyembro ng partido na mamatay. Isa sa mga miyembro ng grupo ang nagalit at sinubukang suntukin si Orhan, sumisigaw na wala siyang pagpipilian dahil hindi siya sapat ang lakas para iligtas siya, ngunit binalibag ni Orhan sa likod ang lalaki at tinawag itong walang silbi bago nagtanong kung saan iniwan ang batang babae. Samantala, sa ibang bahagi ng piitan, na-corner na ng mga orc ang dalagang tinutukoy, at mabilis silang papalapit sa kanya. Sinusubukan niyang maglagay ng hadlang para mapanatiling ligtas ang sarili, pero wala pa rin siyang matatakbuhan, at ilang sandali na lang bago basagin ng mga orc ang hadlang. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata nang tuluyang makalusot ang mga orc at halos garantisado na ang kanyang kamatayan, ngunit sa huling segundo, isang wind spell ang itinapon sa harap ng mga orc, itinulak sila pabalik at nagbigay ng oras para hamarang si Orhan sa harap ng batang babae upang protektahan siya. Ang batang babae ay nasa kalagayan ng pagkabigla dahil hindi niya inaasahang may darating upang iligtas siya, ngunit bago pa man siya magkaroon ng pagkakataong makipag-usap kay Orhan, nagsimula na ang pag-atake ng mga orc, kaya tumakbo siya palabas upang harapin ang mga ito. Akala ni Sofia isa siyang mandirigma, pero nagulat siya nang makita niyang ginamit ni Orhan ang support magic sa sarili niya sa gitna ng laban. Pagkatapos ay pinutol ni Orhan ang isa sa mga orc sa dalawa, at para mapadali ang mga bagay, binigyan niya ng sharpness V ang kanyang espada para kaya niyang harapin ang natitira sa kanila. Mas marami pang orc dito kaysa sa inaasahan niya, kaya naiintindihan niya kung bakit napilitang tumakas ang grupo, at baka kailanganin niyang humingi ng paumanhin sa kanila mamaya, pero para sa antas ng kanyang kakayahan, madali lang itong harapin. Sabay-sabay na sumugod sa kanya ang natitirang mga orc, kaya't sinimulan ni Orhan na isa-isang taga-tag-in ang mga ito, at nagulat si Sofia dahil hindi pa siya nakakita ng ganito kailanman. Kapag tapos na siya, lumingon si Orhan sa dalagita at tinanong kung okay lang siya, pero sobrang gulat nito na ang nagawa lang niya ay bumagsak sa lupa at umiyak ng umiyak. Sinigurado ni Orhan na maayos lang siya at tinulungan siyang makalabas sa piitan, at pagkatapos noon, nagsimula na siyang lumakad palayo, ngunit tinawag siya ni Sofia at sinabing gusto niyang magpasalamat ng maayos sa pagliligtas sa kanya, kaya nagpakilala siya bilang Sofia Claudel. Nakilala ni Orhan ang apelyidong Claudel, at nakita rin niya ang sagisag sa balabal nito, na nag-alis ng anumang pagdududa tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Nagpakilala rin siya sa kanya, at pagkatapos, inalok ni Sofia si Orhan na ilibre sa hapunan ngayong gabi bilang pasasalamat sa pagligtas sa kanya. Sa una ay tinatangkang tumanggi ni Orhan, ngunit talagang mapilit si Sofia, kaya sa huli ay sumuko siya at pumayag na makipag-date sa kanya. Ilang sandali pa, dinala niya ito sa isa sa mga paborito niyang kainan, at kahit hindi ito ang pinakamagandang lugar, gusto niya talaga ang pagkain dito, kaya sa palagay niya ay magugustuhan din ito ni Orhan. Napansin ni Orhan na ang karatula sa harap ay may parehong sagisag tulad ng balabal ni Sofia, at malinaw na miyembro siya ng Night Sky Silver Rabbits, isa sa pinakamalaking samahan sa kaharian. Napakalakas ng angkan, kaya nagdadalawang isip na siyang makipag-ugnayan kay Sofia dahil baka maging komplikado ang mga bagay. Biglang nakita ni Sofia ang kapatid niya na nakaupo sa isa sa mga mesa, kaya lumapit siya para tanungin kung ano ang ginagawa nito doon. Ipinaliwanag ni Selma na may meeting siya malapit lang, kaya nagpasya siyang pumunta rito para maghapunan. Pero bukod pa roon, tinanong niya si Sofia kung ano ang ginagawa niya rito kasama ang isang lalaki, dahil napakabata pa niya para magkaroon ng boyfriend. Gayunpaman, pagkatapos tingnan ng mas malapitan, napagtanto niya na ang lalaki ay talagang si Orhan, at nagkataong magkakilala sila. Nagulat si Sofia na kilala ni Orhan ang kanyang kapatid, pero imposibleng makalimutan niya ito.
Si Selma Claudel ang pinuno ng pinakamakapangyarihang partido ng S-Rank sa Silver Rabbits, gayon din ang pinakamakapangyarihang enchanter sa buong kontinente. Siya ang dahilan kung bakit napakataas ang pagtingin sa mga support mages pagdating sa pagbuo ng grupo, at nagkataon, siya rin ang enchanter na ginamit ng grupo ni Orhan bilang batayan para palayasin siya. Alam niyang bahagi rin si Sofia ng angkan ng Silver Rabbit, pero hindi niya inaasahang direktang kamag-anak ito ni Selma. Pero hindi niya matandaan na kailanman siyang gumawa ng anumang nakasakit kay Selma, kaya hindi niya maintindihan kung bakit parang galit na galit ito sa kanya. Sinugod ni Selma ang mukha niya at tinanong kung sa tingin niya ay angkop na makipag-date sa 14 na taong gulang niyang kapatid ngayong gabi na. Naiintindihan ni Orhan kung bakit nag-aalala si Selma, kaya sinisiguro niya sa kanya na nagkakamali siya sa pagkaunawa sa sitwasyon at wala siyang anumang romantikong interes sa kapatid nito. Gayunpaman, ang paraan ng pagsabi niya niyan ay lalong nagpagalit kay Selma dahil iniisip niyang sinasabi nito na hindi sapat ang kagandahan ni Sofia para sa kanya. Nagmamakaawa si Sofia kay Selma na tigilan ang paggawa ng eksena sa harap ng lalaking nagligtas sa kanyang buhay, at nang malaman ni Selma na si Orhan ang nagligtas sa buhay ni Sofia, humingi siya ng paumanhin sa kanyang pagiging bastos at nagpasalamat sa tulong nito. Sabay-sabay silang umupo, at ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng pagkakataon sina Orhan at Selma na mag-usap ng ganito. Ipinaliwanag ni Orhan na nagkakilala sila noong raid noong nakaraang buwan, at dahil pareho silang enchanters, marami silang oras na magkasama, kahit na karamihan sa oras ay tumutulong lang si Orhan kay Selma. Sinabi ni Selma sa kanya na malaking tulong siya, pero inaasahan naman talaga yon mula sa isang miyembro ng grupo ng bayani. Gayunpaman, sinabi ni Orhan sa kanya na hindi na siya bahagi ng grupo ng bayani. Nagulat si Selma nang marinig yun dahil hindi niya maisip kung bakit gugustuhing alisin ng partido ang isang kapaki-pakinabang na tao tulad ni Orhan, pero hindi siya nagpapalampas ng magandang pagkakataon, kaya tinanong niya kung interesado siyang tanggapin ang isang trabaho. Sinabi ni Orhan sa kanya na gusto niyang maglakbay ng mag-isa sa ngayon, kaya hindi siya makakasama sa angkan niya. Pero sinabi ni Zeynep na kailangan lang niya ng kasama sa isang ekspedisyon sa pagtuturo na gaganapin ng kanilang angkan bukas, at siniguro niya sa kanya na malaki ang babayaran sa kanyang pagsisikap. Ang kailangan lang niyang gawin ay mag-focus sa pagtuturo sa mga bagong recruit. Plano nilang gumugol ng humigit kumulang 3 araw sa ika-50 palapag, at mayroon na silang grupo ng mga adventurer na may ranggong A na nangunguna sa ekspedisyon, ngunit mas magiging maganda ang pakiramdam niya kung naroon si Orhan para tumulong. Sa huli, matapos makatrabaho siya sa magkasamang pagsalakay, nakita niya kung gaano talaga kahusay si Orhan bilang isang enchanter. Nalulugod si Orhan na marinig na iginagalang ni Selma ang kanyang mga kasanayan sa pagka-enchanter, ngunit kakatapos lang siyang paalisin sa kanyang partido dahil mahina siyang enchanter kumpara kay Selma, at hindi niya nais na limitahan ang sarili sa pagsuporta sa mahika muli, kaya magalang niyang tinanggihan ang alok nito. Nagulat si Selma dahil hindi niya inakala na tatanggihan siya ni Orhan, pero sinabi nito na may mga dahilan siya. Hindi balak ni Selma na ipilit ang isyu kung talagang hindi niya gustong gawin ito, ngunit nagsimulang makiusap si Sofia sa kanya na muling isaalang-alang dahil mas ligtas siya sa ekspedisyon kung naroon si Orhan. Ayaw pa rin ni Orhan na balikan ang mga araw niya bilang isang mangkukulam lamang, pero nang makita si Sofia na nagmamakaawa sa kanya, napag-isip-isip niya ito, kaya sinabi niya sa kanya na pag-iisipan niya muna bago siya magdesisyon. Natutuwa si Selma na marinig na isa sa alang-alang man lang ni Orhan ang kanyang alok, ngunit para maging malinaw, ipinaalam niya sa kanya na tatanggap lamang siya kung papayagan siyang lumaban gamit ang kanyang espada dahil hindi na siya gustong limitado lamang sa mga engkanto. Hindi makapaniwala si Selma sa narinig niya dahil hindi pa siya nakakita ng pagbabago mula sa paggamit ng mahika patungo sa pagiging dalubhasa sa paggamit ng espada, at talagang nagdududa siya na magiging magaling si Orhan bilang mandirigma. Pero naisip niya na kung magiging masama talaga ang sitwasyon, malamang nababalik lang siya sa paggamit ng mahika. Sinabi niya sa lalaki na kung magpapas siya itong sumali sa ekspedisyon, dapat itong pumunta sa punong tanggapan ng Silver Rabbit ng maaga bukas ng umaga, at naghiwalay sila ng landas para sa gabi. Bago umuwi si Orhan, huminto muna siya sa isang tindahan ng armas, at tila malapit siya sa may-ari, kaya naman siya pumunta rito para makipag-usap.
Naghanda ang matandang lalaki ng isang tasa ng tsaa para sa kanya at nagpasalamat kay Orhan sa tulong nito dahil bumubuhos ang negosyo dito simula nang irekomenda niya ang lugar na ito. Gayunpaman, iyon ang medyo gusto ni Orhan na pag-usapan sa kanya. Inimfirmahan niya ang matandang lalaki na siya ay pinatalsik sa grupo ng bayani, kaya ngayon walang makikinig sa kanya kahit na irekomenda niya ang tindahan at gusto niyang humingi ng paumanhin dahil hindi na siya makakatulong. Gayunpaman, sinabi ng lalaki sa kanya na wala siyang dapat ipagpaumanhin. Kung si Orhan man ay bahagi ng grupo ng bayani o hindi, siya pa rin ang parehong tao at napakarami na niyang nagawa para tumulong dito, kung saan lubos na nagpapasalamat ang lalaki. Si Orhan ay maaaring hindi na bayani, pero bayani pa rin siya sa puso, kaya sinabi sa kanya ng lalaki na dapat na siyang mabuhay para sa sarili mula ngayon at tumulong sa maraming tao hanggat gusto niya. Kinabukasan, nagtungo si Orhan sa punong tanggapan ng Silver Rabbit at nakilala ang Pangulo, si Vince Brier. Marami nang narinig si Vince tungkol kay Orhan, kaya sinabi niyang natutuwa siyang makilala ito sa wakas. Sabi ni Orhan, kailangan niya ng ilang detalye patungkol sa ekspedisyon bago siya magpasya kung sasali siya o hindi, kaya pinakiusapan ni Vince si Selma na ipaliwanag sa kanya ang lahat ng kailangan niyang malaman. Ipinaliwanag niya na ang ekspedisyon ay pupunta sa ika-51 palapag, ngunit sa unang araw ay aakyat lamang sila hanggang sa ika-21 palapag, at pagkatapos ay dahan-daang bababa hanggang sa ika-51 palapag. Bago dumating si Orhan, nakipagkita ng maaga si Selma kay Vince para mapag-usapan nila kung gaano katanga ang ginawa ng grupo ng bayani na palayasin si Orhan. Hindi na sila magiging kasing lakas ng dati nilang lakas ngayon na wala na siya, dahil ang kanyang suportang mahika ang nagdala sa kanila sa karamihan ng mga laban. Totoo na mas mababa sa karaniwan ang lakas ng mga spell ni Orhan, pero napakabilis ng kanyang pagcast, hindi bababa sa 4 na beses na mas mabilis kaysa kay Selma. At bukod pa doon, gumagamit siya ng maraming orihinal na salamangka ng sabay-sabay, habang patuloy ding sinusuri ang larangan ng digmaan upang magpasya kung ano ang pinakamagandang hakbang na gagawin. Mahirap paniwalaan ni Vince na ang isang napakahusay na tao ay matatawag na walang silbi, ngunit ipinapalagay ni Selma na napakahusay lang ni Orhan sa kanyang trabaho kaya hindi napansin ng grupo ng mga bayani ang lahat ng kanyang kontribusyon sa kanilang tagumpay. Bumalik sa kasalukuyan, tapos na si Selma sa pagpapaliwanag ng mga detalye ng ekspedisyon, at sa madaling salita, magkakaroon ng 10 magkakaibang grupo ng mga baguhan na may 5 kasama sina Orhan at Selma. Sa karamihan ng pagkakataon, ang mga baguhan ay inaasahang haharapin ang mga bagay-bagay ng mag-isa, ngunit kung may hindi pangkaraniwang mangyayari, papasok ang mga escort upang tiyaking walang masasaktan. Naiintindihan ni Orhan ang buod nito sa ngayon, pero tinanong niya kung bakit 5 lang ang kanilang dalang escort. Karaniwan, sa ganitong maikling schedule ng ekspedisyon, gugustuhin mong bawasan ang panganib hanggat maaari sa pamamagitan ng pagkuha ng maraming escort hanggat maaari. Nag-imbento ng dahilan si Selma at sinabing hindi niya gustong gawing masyadong madali para sa mga baguhan, pero alam ni Orhan na hindi iyon ang tunay na dahilan. Siguradong mayroon silang lihim na layunin na sinusubukan nilang makamit, at imposibleng sasabihin nila ito kay Orhan dahil isa siyang tagalabas, kaya nagpasya na lang siyang huwag na itanong ang bagay na iyon at sumunod na lang. Nagpasalamat si Vince sa pagiging maunawain nito, at bilang bahagi ng kasunduan, makakatanggap si Orhan ng 2 pirasong ginto ng maaga at 10 pa kapag matagumpay na natapos ang misyon. Tinanong ni Orhan kung sigurado sila sa ginagawa nila, dahil ang binabayaran nila sa kanya ay katumbas ng isang taong gastusin sa pamumuhay para sa ilang araw na trabaho, pero sinabi ni Selma sa kanya na sulit sa kanila ang bawat sentimo. Kinabukasan, maagang dumating si Orhan sa pasukan ng piitan gaya ng napagkasundoan, at pagdating niya doon, nakita niya ang isang grupo ng mga bagong manlalakbay na naghahanda sa malapit. Ilang sandali pa, dumating na rin sina Selma at Sofia, at tila masaya talaga si Sofia na makita si Orhan. Medyo masaya kung tatanungin si Selma, kaya pinaalalahanan niya si Orhan na wala pang 18 si Sofia at mas mabuting huwag siyang magtangkang gumawa ng anumang bagay sa kanya. Bukod pa riyan, tinanong ni Selma si Orhan kung bakit siya nakatayo ng napakalayo mula sa iba pang miyembro ng grupo, kaya ipinaliwanag niya na hindi niya gustong kabahan ang mga bagong recruit sa pamamagitan ng pagtayo ng masyadong malapit dahil hindi pa nila siya nakikita noon.
Maganda ang kanyang sinabi, pero kailangan din naman ng mga bagong recruit na makilala si Orhan sooner or later, kaya nagboluntaryo si Sofia na ipakilala si Orhan sa lahat. Una, dinala niya siya para makilala ang tatlong iba pang escort, at nagpakilala sila bilang Anthem, Bernard, at Kathy. Parehong tagapagtanggol sina Bernard at Anthem, habang si Kathy naman ay tagapagpagaling, pero sa tingin ni Orhan ay medyo kakaiba ang buong bagay na ito dahil baka magamit niya ang kanyang espada, pero hindi alam ni Selma iyon noong hiningi niya siyang sumali, kaya ibig sabihin ay balak niyang pumasok ng walang taga-atake sa unahan. Ang dahilan nito ay dahil talagang desperado na si Selma. Sa huli, walang nagawa ang Silver Rabbit sa nakaraang taon, kaya gusto niyang makamit ang isang bagay sa lalong madaling panahon, kahit medyo mapanganib ito, pero hindi niya aaminin iyon. Upang maiwasan ang pagtatanong, binabago niya ang paksa at nag-aalok na ipakilala si Orhan sa mga baguhan sa susunod. Kinakausap niya ang lahat ng mga bagong recruit at sinasabing alam niyang kinakabahan sila sa pagpunta sa kanilang unang dungeon dive hanggang sa ika-51 palapag, ngunit tinitiyak niya sa kanila na walang mangyayaring masama dahil nag-hire siya ng isang grupo ng napakalakas na mga adventurer upang tumulong kung sakaling may mangyaring hindi inaasahan. Pagkatapos ay ipinakilala niya si Orhan bilang pundasyon ng operasyon at sinabi sa lahat na nakarating na siya sa ika-74 na palapag noon, kaya maaari silang magtiwala na siya ang magtatanggol sa kanila. Namamangha ang lahat ng mga baguhan sa mga nagawa ni Orhan, lalo na nang malaman nila na dating miyembro siya ng Hero Party, pero hindi sanay si Orhan sa ganitong karaming atensyon, kaya hindi niya alam kung paano tumugon. Ngayong pamilyar na ang lahat kay Orhan, sinabi ni Selma sa kanila na tapusin ang kanilang huling pagsusuri sa kagamitan bago sila bumaba sa piitan. Pagkatapos ay bumaling siya kay Orhan at sinabing gusto niyang samahan ito ang Group 10 dahil sila ang pinakamagandang baguhan sa grupo, kaya sa palagay niya ay marami silang matututunan kung si Orhan ang kanilang magiging halimbawa. Pagkatapos ay ipinakilala siya sa espesyal na grupo 10 na binanggit ni Selma, at nalaman niya na miyembro si Sofia dito, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit 3 lang ang miyembro ng koponan na ito samantalang 4 ang lahat ng iba. Nagsalita si Logan at buong kumpiyansang sinabing dahil walang ibang rookie na makasabay sa kanila, kaya sila pinagsama-sama. Nagpakilala si Logan bilang enchanter ng grupo at sinabing malalagpasan niya balang araw si Selma, at naisip ni Orhan na mabuti na may ambisyon siya, pero medyo problema ang kanyang ugali. Susunod ay si Caroline, at ipinakilala niya ang sarili bilang tagapagtanggol ng grupo, ngunit medyo naguluhan si Orhan dahil tila wala siyang suot na baluti o dala-dalang kalasag. Ipinaliwanag ni Caroline na hindi siya gumagamit ng mga bagay na iyon at sa halip ay lilingan na lang kapag masyadong malapit ang mga halimaw. Sa kanyang pagtatanggol, ang mga tagapagtanggol na uri ng dodge ay talagang umiiral, gagana ang kanyang taktika, ngunit binabalaan siya ni Orhan na ang pagiging tagapagtanggol na uri ng dodge ay nangangailangan ng ilang antas ng secular na kasanayan sa pag-iwas, kaya mahirap itong maisagawa ng mga baguhan. Tinanong niya kung may nagbabala sa mga guro sa kanya tungkol sa learning curve, at binanggit ni Logan na maraming beses siyang binigyan ng babala kay Caroline, pero hindi siya nakinig sa payo, at nagsimula silang mag-away pagkatapos. Ngayon lang naintindihan ni Orhan ang sinabi ni Selma na espesyal ang grupong ito, pero sa magandang balita, nandito rin si Sofia, at siya ang pinaka-normal na estudyanteng maaasahan niya dahil hindi siya magdudulot ng anumang problema. Ilang sandali pa, sabay-sabay silang pumasok sa piitan, at kahit na nagkakagulo silang lahat sa labas at dito, maayos naman silang kumikilos. Masaya silang lahat na kasama si Orhan, pero nagtataka si Caroline kung bakit may sasali mula sa grupo ng bayani sa kanilang ekspedisyon dahil ang Silver Rabbit Clan ay isa sa mga karibal ng grupo ng bayani. Nilinaw ni Orhan na hindi na siya miyembro ng Hero Party, at nagulat si Caroline nang marinig ito, kaya tinanong niya si Orhan kung bakit, pero ayaw aminin ni Orhan na natanggal siya, kaya sinabi niya kay Caroline na huwag makialam sa kanyang buhay. Gayunpaman, patuloy pa rin sa walang tigil na pagsasalita si Caroline at binanggit niya kung paano hindi tumigil si Sofia sa pagmamayabang tungkol sa pagkikita nila ni Orhan noong isang araw, at medyo nahihiya si Sofia, pero iniisip niya na talagang kahanga-hanga si Orhan, at masaya talaga siya na nagdesisyon siyang pumunta sa huli. Ilang minuto lang ang lumipas habang naglalakad sila sa loob ng kuweba, biglang lumitaw ang isang grupo ng mga lobo sa likod nila, at karaniwan,
kailangan nilang huminto para harapin ang mga ito, pero hindi nag-aalala si Orhan dahil nag-iwan na siya ng maraming bitag sa likod nila noong papasok sila, kaya anumang halimaw na susubukang sumulpot sa kanila ay agad-agad na matutugunan. Sa ganitong paraan, hindi na nila kailangang mag-aksaya ng oras sa pagbabantay sa kanilang likuran, pero nagsisimula na akong makita kung bakit tinaguri ang walang silbi si Orhan dahil hindi niya sinasabi sa kahit sino na siya mismo ang nagbabantay sa kanilang likuran. Habang nagpapatuloy sila sa piitan, nagkaroon ng pagkakataon si Orhan na masilayan kung paano lumaban ang baguhan, at talagang humanga siya. Sa una, akala niya si Logan ay walang iba kundi isang baguhan na may malaking ego, pero mayroon pala siyang magandang kakayahan sa pag-e-enchant. Kung mapapanatili niya ang kanyang output sa mas mahabang labanan, madali siyang makakasali sa isang A-rank na grupo. Gayunpaman, para sa isang dapat na pinuno ng partido, napakasama niya sa pagbibigay ng mga tagubilin, bagaman malamang nagagaling siya sa paglipas ng panahon. Tungkol naman kay Caroline, may bilis siyang kailangan para maging tagapagtanggol na dodge type, pero medyo agresibo siya dahil sa sandaling makakita siya ng halimaw, diretso siyang susugod dito. Teknikal, iyan ang kanyang trabaho bilang tagapagtanggol, pero tila medyo mapanganib pa rin ito kay Orhan. Susunod si Sofia, at hindi siya kasing kahanga-hanga ng dalawa pang kasama niya, pero sapat pa rin ang kanyang kakayahan bilang isang caster, at wala siyang halatang kahinaan sa kanyang estilo ng pakikipaglaban, kaya sa tingin ni Orhan ay may magandang kinabukasan siya. Sa kabutihang palad, maayos ang natitirang bahagi ng ekspedisyon, at sa pagtatapos ng unang araw, matagumpay silang nakarating sa ika-21 palapag ng piitan. Nang magkita sina Selma at Orhan kalaunan, tinanong niya ito kung ano ang palagay nito sa Group 10. Sinabi ni Orhan na tama si Selma na may potensyal ang mga ito, ngunit hindi talaga sila nagtutulungan bilang isang grupo, lalo na si Caroline. Gayunpaman, alam na ni Selma kung gaano kahirap minsan ang mga ito. Oras na para umuwi, kaya nagpaalam sila para sa araw at nagkasundong magkita ulit bukas ng umaga, pero kinabukasan nagising si Orhan sa isang kakilakilabot na tanawin. Opisyal nang nagpahayag sa publiko ang Hero Party tungkol sa pagpapaalis sa kanya, at nangangahulugan iyon na alam na ng lahat sa lungsod ang tungkol dito. Alam niyang mangyayari ito sa bandang huli, pero sana ay pagkatapos na siyang matapos sa ekspedisyon dahil lahat ng estudyante ay humahanga sa kanya dahil akala nila ay miyembro siya ng Hero Party, kaya kung malalaman nilang pinalayas siya, siguradong bababa ang tingin nila sa kanya. Anuman ang mangyari, kailangan pa rin niyang harapin ito, kaya nagsimula siyang magtungo sa pasukan ng piitan para sa ikalawang araw ng ekspedisyon. Gayunpaman, habang naglalakad siya sa kalye, bigla siyang tinawag ni Luna. Siya rin ay miyembro ng Hero Party, at palagi siyang mabait sa kanya tuwing nag-uusap sila, ngunit wala siya sa isang outing ng paalisan si Orhan. Alam niyang ipagtatanggol siya nito kung nandyan siya, kaya nagtataka siya kung magkaiba ang takbo ng mga bagay kung nandyan siya, pero wala nang silbi ang paghihinuha ngayon. Hinihiling ni Luna sa kanya na bumalik sa Hero Party dahil kailangan nila ang kanyang lakas, at nagulat si Orhan nang marinig iyon, kaya tinanong niya si Luna kung ganoon din ang opinyon ng iba, ngunit sinabi niya na hindi pa niya sinasabi sa iba. Dumating lang siya para hanapin siya dahil alam niya kung gaano kahalaga si Orhan sa kanilang koponan. Seryoso siya sa pagbabalik sa kanya, pero nakapagdesisyon na si Orhan. Ayaw na niyang bumalik sa Hero Party, at kahit bumalik pa siya, dahil nasa kaalaman na ng publiko ang balita, hindi na makatuwiran para bumalik siya ngayon. Hindi pa nababasa ni Luna ang pahayagan ngayon, kaya hindi niya alam kung ano ang sinasabi nito tungkol sa kanya, pero pinaalalahanan niya ito na nangako silang magkasamang susupilan ang dakilang labyrinth. Ang pagbanggit dyan ay nagbabalik ng maraming masakit na alaala para kay Orhan, kaya inilayo niya ang kanyang kamay at sinabing matagal na nilang pinanggako ni Luna at ni Oliver iyon, pero si Oliver pa ang nagpalayas sa kanya, kaya hindi na iyon mangyayari ngayon. Palagi siyang umaasa na magkakaibigan silang tatlo magpakailanman, pero hindi na maibabalik ang dati. Habang naglalakad si Orhan patungo sa pasukan ng piitan, nag-aalala siya kung ano ang iisipin sa kanya ng mga bata matapos makita ang artikulo, dahil nakasaad dito na siya ay sinipa palabas sa grupo ng mga bayani dahil sa pagiging mahina. Pagdating niya sa meeting point, nakita niyang nagbubulungan ang lahat ng estudyante tungkol sa artikulo. Nagtataka sila kung bakit hindi sinabi ni Orhan sa kanila na pinalayas siya sa partido,
Pero bago pa man sila makapagsalita sa kanya, dumating si Selma. Humihingi siya ng paumanhin kay Orhan dahil pinuri niya ito sa harap ng mga bata kahapon, sinasabing miyembro ito ng grupo ng bayani, nang hindi alam na siya ay pinatalsik na. Sinabi ni Orhan sa kanya na hindi na kailangang humingi ng paumanhin dahil medyo kasalanan din niya na naging malabo sa paglalahad ng nangyari. Anuman ang mangyari, mapatalsik man siya o hindi, totoo pa rin na nakarating si Orhan sa ika-74 na palapag, at maayos naman ang ginawa niya kahapon, kaya walang dahilan para pagdudahan ng sinuman sa kanila ang kanyang kakayahan dahil sa isang walang kwentang artikulo. Si Caroline at si Sofia ay may buong tiwala pa rin sa kakayahan ni Orhan, ngunit si Logan naman ay tila hindi nagaanong sigurado. Tinanong niya si Orhan kung totoo ang sinasabi sa artikulo, at kinumpirma nito na halos tama naman. Talagang sinipa siya sa grupo ng mga bayani dahil masyado siyang mahina, pero ang mahina ay isang relatibong termino, kaya sinisiguro ni Orhan sa kanila na kaya pa rin niyang ligtas silang ibaba sa ika-51 palapag. Pero habang walang problema ang iba, kumbinsido si Logan na si Orhan ay isang tamad. Pumasok sila sa piitan, at ang plano ay makarating sa ika-35 palapag bago matapos ang araw. Bilang kanilang supervisor, hindi pinapayagan si Orhan na aktibong tumulong sa kanila hanggang sa makarating sila sa ika-31 palapag, kaya hanggang doon, kailangan na lang niyang manood at maging handa sakaling magkamali sila. Pero sa sobrang galing nila, kaya nilang harapin ang mas mababang palapag ng walang gaanong problema. Nang sa wakas ay makarating sila sa ika-31 palapag, si Orhan ang kumuha ng pamumuno at naging tagapagtanggol, ngunit bigla na lang niyang sinabi sa lahat na huminto dahil nararamdaman niya ang mga halimaw sa unahan. Kaya naman, lahat sila ay naghanda sa posisyon ng pakikipaglaban at naghandang labanan ang mga goblin. Hiniling niya kay Caroline na siya muna ang umatake, kaya agad siyang tumakbo palabas, ngunit medyo nasobrahan siya sa pag-atake, kaya baka kailangan niya ng kaunting tulong. Malapit nang hilingin ni Orhan kay Logan na magbigay ng ilang buff sa kanya, pero bago pa man siya makapagsalita, nagsimula na si Logan sa pagbibigay ng buff dahil hindi niya naisip na sulit pang hintayin ang mga utos ni Orhan. Sa huli, kung hindi siya bayani, kahit sino ay kayang gawin ang ginagawa niya. Alam ni Orhan kung ano ang iniisip ni Logan, pero hindi siya nito ginugulo, kaya sa halip, lumingon siya kay Sofia at sa kasamaang palad, mukhang nakaharap siya ng isang orc. Natatakot siyang gumalaw dahil may trauma pa rin siya mula sa halos pagpatay sa kanya sa piitan, pero hindi pa balak ni Orhan na makialam. Sa tingin ni Logan, si Orhan ay isang bigong guro dahil hindi niya nailigtas si Sofia noong nasa panganib ito, kaya naman malapit na siyang tumulong mag-isa. Ngunit sa sandaling iyon, napansin niya na palihim na naglalagay si Orhan ng debuff sa bilis sa orc upang bigyan si Sofia ng mas maraming oras para mag-ayos ng sarili. Pagkatapos ay sinisiguro niya sa kanya na mas malakas siya kaysa sapat para harapin ang ganitong uri ng banta dahil hindi siya nag-iisa tulad noong huli, may Caroline, Logan, at siya rito para suportahan siya kung may mangyaring masama. At dahil sa pagtitiwalang nakuha niya kay Orhan, nagawa ni Sofia na magpalabas ng mas mataas na antas ng fire javelin para wasakin ang orc. Nagulat si Orhan dahil wala siyang kaalam-alam na kaya niyang gumamit ng advanced magic, at nagpasalamat si Caroline kay Sofia dahil sa paggawa ng ganoong hakbang. Binati ni Orhan si Sofia sa mahusay na pagkakagawa ng trabaho, ngunit hindi pa rin makapaniwala si Logan dahil pambihira ang paraan ng paghawak ni Orhan doon, lalo na ang katotohanang nagawa niyang magpalabas ng agility debuff kaagad habang itinutago ito, at walang katuturan na palalayasin ng grupo ng mga bayani si Orhan kung may ganitong uri siya ng kasanayan, kaya wala siyang ideya kung ano ang paniniwalaan. Sa kalaunan, nakarating ang grupo sa ika-35 palapag, ngunit doon, nakaharap sila ng isang higanteng tarantula. Medyo nagulat si Logan dahil alam niyang walang isa sa kanila ang sapat ang lakas para harapin ang bagay na iyon ng mag-isa. Malapit na siyang magmungkahi na umatras sila, pero biglang sinabi ni Orhan sa kanya na magpalakas ng liksi, mahika, at tibay sa iba para makasugod sila. Sa tingin ni Logan, baliw na isipin na atakehin pa ang bagay na iyon, pero tumakbo na si Caroline sa harap ng labanan para harapin ito. Sinusubukan niyang habulin siya, pero sinabi ni Orhan na maghintay siya dahil bilang taga-suporta, magiging bentahe siya kung lalabas siya sa unahan.
Pagkatapos ay tinawag ni Orhan si Caroline at inutusan itong tumalon sa ibabaw ng gagamba para ma-atake nito ang likod nito, at habang ginagawa niya ito, nakakuha siya ng ilang magagandang suntok. Ang gagamba ay nakatuon na lamang sa kanya, kaya sinabi ni Orhan sa kanya na patuloy na galitin ito, ngunit siguraduhing iwasan niyang mahawakan ang lason nito. Ang kanyang liksi ang tanging dahilan kung bakit niya nagagawang daijin ang gagamba, kaya sinabi ni Orhan kay Logan na panatilihin ang buff spell habang binibigkas ni Sofia ang kanyang attack spell. Kapag tapos na si Sofia sa pagcast, naglunsad siya ng ilang air slashes sa gagamba, pinutol ang 4 sa mga binti nito, at naging dahilan upang bumagsak ito sa lupa. Gayunpaman, hindi pa tapos ang laban. Sinabi ni Orhan kay Logan na magpalabas muli ng lakas at liksi para kay Caroline. Sa una, hindi niya maintindihan kung bakit, pero ilang sandali lang, dumura ang gagamba ng ilang sinulid at sinimulang hilahin si Caroline papasok sa bibig nito. Ito ang dahilan kung bakit hiniling ni Orhan kay Logan na i-cast ng maaga ang strength boost para makalaya si Caroline ng mag-isa, ngunit lumalabas na medyo mahina pa rin siya kahit may buff. Kaya lihim na binigyan ni Orhan ng talas ang kanyang punyal, at ang dagdag na lakas sa paghiwa ay sapat na para sa wakas ay makatakas si Caroline. Pagkatapos nito, sinabi ni Orhan kay Sofia na tamaan ng bato ang gagamba para tapusin ito, at sa gayon, tuluyan nang natapos ang gagamba. Binabati ni Orhan ang lahat sa mahusay na pagkakagawa ng trabaho, at pagkatapos nito, bumalik silang lahat sa ibabaw. Bukas na ang huling araw ng kanilang ekspedisyon kung saan gagawin nila ang malaking pagtulak patungo sa ika-51 palapag, kaya sinabi ni Selma sa lahat na tiyaking sapat ang kanilang pahinga ngayong gabi. Habang paalis na si Orhan para sa araw, bigla siyang tinawag ng dalawa sa iba pang mga supervisor, pero hindi sila narito para magdulot ng anumang gulo, gusto lang nilang hilingin kay Orhan na kumain ng hapunan kasama sila. Mukhang mababait silang tao, at hindi niya talaga nagkaroon ng pagkakataong makipag-usap sa kanila noong ekspedisyon, kaya pumayag siyang sumama sa kanila at sama-sama silang nagtungo sa taberna. Samantala, sina Sofia, Caroline, at Logan ay nakasakay sa karwahe pauwi, ngunit maraming iniisip si Logan matapos makita ang lahat ng ginawa ni Orhan. Naalala niyang binanggit ni Sofia na iniligtas siya ni Orhan mula sa isang grupo ng mga orc, kaya tinanong niya ito kung naaalala nito ang paraan ng pakikipaglaban ni Orhan. Sabi ni Sofia, hindi naman talaga siya nakikinig, pero naaalala niya na nang lumapag siya, nagkaroon ng malakas na bugzo ng hangin, at pagkatapos noon, naglagay siya ng parang mahika sa kanyang espada bago niya pinutol ang mga orc. Ipinapalagay ni Logan na ang salam-angkang tinutukoy niya ay tiyak na isang salam-angkang nagpapatalas, at mahirap gawin ang mga iyon dahil gumagana ang mga ito sa mga sandata sa halip na sa mga tao. Bukod pa riyan, kakaiba para sa kanya na gumagamit ng espada si Orhan sa pag-atake gayong napakahusay niya sa mahika. Inamin ni Sofia na hindi rin niya alam kung bakit niya ginagawa yun, pero naaalala niyang may narinig siya kamakailan tungkol sa pagiging napapalitan niya ng pagkatao. Na-disappoint si Logan nang marinig niyang pinatalsik si Orhan mula sa grupo ng mga bayani, at nagalit din siya rito dahil sa pagtraidor sa kanyang inaasahan, pero ganap siyang nagkamali. Hindi lang perpektong taga-suporta si Orhan, ginamit pa niya ang agility debuff sa isang orc, na mas mahirap kaysa sa inaakala mo. Ganap na iba ang mga debuff sa mga regular na buff, at kahit si Selma ay bihira lang gumamit ng mga ito dahil napakahirap itong i-cast, ngunit nagawa ni Orhan na magmukhang madali. Nagawa rin niyang perpektong suriin ang larangan ng digmaan at magbigay ng mga utos sa tamang oras, at nagawa pa niyang hulaan ng maaga ang huling pag-atake ng tarantula. Mas mahusay siya kaysa sa anumang mangkukulam na nakita ni Logan noon, kaya walang saysay na lumipat siya bilang targeteer. Tinanong ni Caroline kung malakas man lang si Orhan kapag gumagamit siya ng espada, at kinumpirma ito ni Sofia dahil kung hindi, hindi niya nagawang patayin ang mga orc na sumalakay sa kanya noon. Napagtanto ni Logan na dapat ay henyo si Orhan dahil napakahusay niya sa mahika at paghawak ng espada, kaya alam niyang wala siyang pag-asa na malampasan siya, pero hindi nangangahulugang susuko na siya. Sinumpa niya sa sarili na gagawin niya ang lahat ng makakaya niya para matutunan ang lahat ng matututunan niya kay Orhan at lumakas hanggang sa kayanan niyang makipagsabayan sa lakas nito balang araw. Samantala, sa panig ni Orhan, kasalukuyan silang kumakain ng hapunan kasama ang iba sa taberna, at gustong-gusto nila kung gaano kasarap ang pagkain dito.
Tinanong siya ng iba kung ano ang ginagawa niya noon para magsaya sa grupo ng mga bayani, pero sinabi ni Orhan na hindi talaga siya nagkaroon ng maraming oras para magsaya dahil siya ang nag-aasikaso sa lahat ng gawain at abalang trabaho ng grupo. Medyo nakakalungkot yan, at kung ganoon nga, mas lalo pang lumalala ang artikulo tungkol kay Orhan na walang silbi dahil parang siya talaga ang literal na haligi ng partido. Sinabi nila sa kanya na huwag na lang pansinin ang mga walang utang na loob na mga hanggal sa grupo ng mga bayani, at malaking bagay para sa kanya na may ibang nagtatanggol sa kanya, kaya nagpasalamat si Orhan sa kanila sa pagiging napakasuporta. Gayunpaman, mayroon pa rin silang ilang tanong na gusto nilang itanong sa kanya, dahil sa kaalaman nila, si Orhan ay dating isang enchanter noong nasa grupo ng mga bayani pa siya, at ayon kay Selma, isa siyang napakahusay na enchanter, kaya nagtataka sila kung bakit siya lumipat sa pagiging isang frontline attacker. Ipinaliwanag ni Orhan na lumipat siya sa paggamit ng espada pagkatapos umalis sa grupo ng mga bayani dahil iyon ang palagi niyang gustong gawin. Sabi niya dati siyang mandirigma sa grupo ng bayani at palagi ng pangarap niyang maging pinakamahusay sa buong mundo, kaya hindi siya makapaniwalang masaya nang makuha niya ang posisyon. Ang kanyang ambisyon ay nagmula sa pagmamasid sa kanyang lolo na palaging nakikipaglaban gamit ang espada, kaya gusto niyang magawa ang mga kamanghamanghang bagay na katulad niya. Kung ganoon ang sitwasyon, tinanong nila kung bakit niya piniling maging enchanter sa simula pa lang, pero hindi naman talaga iyon ang gusto ni Orhan. Noong unang panahon ng grupo ng mga bayani, nang magsimula silang pumasok sa mas mababang palapag, mas naging malakas ang mga halimaw na kanilang nakaharap, kaya hindi na sila makapagpatuloy sa pag-usad gamit ang kanilang kasalukuyang komposisyon ng grupo. Sa panahong iyon nagsimulang kumalat ang impluwensya ni Selma, kaya nagpa siya ang kanilang partido na kailangan nila ng isang mangkukulam, at dahil si Orhan ay isang taong halos lahat ay matututunan, sa kanya napunta ang tungkulin. Mukhang mahirap nga iyon, pero sa magandang balita, ang sakripisyo ni Orhan ang nagbigay daan para makarating sila sa ika-74 na palapag. Gayunpaman, sinabi ni Orhan sa kanila na hindi naman talaga maganda ang nangyari. Oo, ang paglipat niya ay nagpabilis sa kanilang pag-unlad, pero ang pinakamagandang gawin sana ay ang dahan-daang pagbuo ng kanilang lakas dahil hindi pa sila handa sa kung ano ang nasa ika-74 na palapag. At alam niya sa katotohanan na walang anumang pagkakataon na makalagpas ang grupo ng bayani sa palapag na iyon sa kasalukuyan nilang kalagayan, at kahit subukan pa ito ay katangahan. Napansin ng iba na medyo Nathan si Orhan doon, kaya binago nila ang paksa at tinanong siya kung anong uri ng mandirigma ang gusto niyang maging. Sinabi ni Orhan sa kanila na nais niyang maging isang jack of all trades, isang mandirigma, isang taong kayang makarating sa mas mababang palapag ng mag-isa. Namangha ang iba dahil hindi pa sila nakarinig ng ganitong uri ng panaginip, pero kung si Orhan, sigurado silang kaya niya itong gawin. Kinabukasan, nakita natin ang grupo ng mga bayani na diretso sa piitan, at naalaala natin kung paano sinabi ni Orhan na magiging hanggal sila kung susubukan nilang makapasa sa ika-74 na palapag sa kasalukuyan nilang kalagayan. Oo, mukhang may gagawin silang katangahan. Kinabukasan, bumalik si Orhan sa pasukan ng piitan para sa huling bahagi ng ekspedisyon at agad siyang sinalubong ng mga bata. Nagpasya si Caroline na bigyan si Sofia ng pagkakataong makausap si Orhan, kaya binanggit niya na maganda kung makakakuha sila ng gantimpala pagkatapos makumplito ang ekspedisyon. Pagkatapos ay sinenyasan niya si Sofia upang ipaalala sa kanya kung paano niya gustong hilingin kay Orhan na opisyal na sumali sa kanilang guild, ngunit nang malapit na niya itong sabihin, biglang tinawag ni Selma si Orhan, kaya napilitan siyang lumayo muna sa ngayon. Habang naglalakad si Orhan papunta kay Selma, narinig niya ang isang grupo ng mga estudyante na nag-uusap tungkol sa kung paano sinusubukan ng grupo ng mga bayani na makarating sa pinakamalalim na bahagi ng piitan ngayon. Tila nagsisimula sila sa ika-72 palapag, at nang marinig ito ni Orhan, sandali siyang tumigil dahil hindi siya makapaniwala na gagawa sila ng isang bagay na mapanganib, lalo na't kakapalit lang nila sa kanya ng isang bagong miyembro ilang araw na ang nakalipas at wala pa silang oras para magsanay. Nagsimula siyang ma-stress kung gaano kalala ang kahihinatnan nito, ngunit pagkatapos ay naalala niya, sandali lang, hindi ko na ito problema. Samantala, ang Hero Party ay kara-rating lang sa ika-72 palapag ng Southern Dungeon kasama ang kanilang bagong recruit, si Philly Carpenter.
Sa hindi malamang dahilan, hindi nila sinubukan ang kanilang pagtutulungan bago ito, ngunit bilang depensa nila, ang aplikasyon ni Philly ay napunan. 2 araw na ang nakalipas, ipinakilala si Philly sa lahat, at tila nakarating na siya sa ika-100 palapag ng Western Dungeon dati, kaya natural lang, inakala nilang madali para sa kanya na tulungan silang gawin din ito sa Southern Dungeon. Sigurado sina Anlay at Derek na ang mga support spell ni Philly ay mas mahusay kaysa sa anumang maaaring gawin ni Orhan, at mabilis nilang sinimulang ipahayag kung gaano nila siya kinamumuhian. Labis na naiinis sina Derek at Anlay dahil hindi sila hinahayaan ni Orhan na magdaos ng mga magarbong salo-salo kahit na marami silang pera sa bank account ng salo-salo, at ang marinig silang mag-usap ng ganoon ay nagdudulot na ng banta sa Philly dahil mukhang wala na sanang pera ang dalawang iyon ngayon kung hindi pinamamahalaan ni Orhan ang kanilang pananalapi. Putol ni Oliver at sinabihan ang lahat na huwag nang pag-usapan si Orhan dahil ang araw na ito ay dapat tungkol sa pagtanggap kay Philly sa party. Biglang pumasok si Luna dahil nalaman niya lang ang tungkol sa pagsali ni Orhan sa ekspedisyon ng Silver Rabbits, kaya isipin ang kanyang pagkagulat nang malaman niyang pinalitan na pala ng iba si Orhan nang hindi muna siya kinokonsulta. Tinanong niya sila kung bakit kasama na ngayon si Orhan sa Silver Rabbits, at parehong hindi makapaniwala sina Derek at Anlay na nagawa ni Orhan na sumali sa isang kilalang guild sa loob lamang ng ilang araw. Ngunit wala itong binago dahil hindi na siya miyembro ng kanilang grupo. Noong una, nang marinig ito ni Luna, inakala niyang sumuko na si Orhan sa pamumuno ng grupo dahil pinipigilan nila siya. Ngunit buong pagmamalaking sinabi ni Derek na sila ang nagpatalsik sa kanya. Nawalan ng masabi si Luna dahil hindi pa niya naririnig ang ganoong katangang desisyon simula noong nangyari ang drama ni Sisi at Kingsman. Ipinaalala niya sa kanila na si Orhan ang literal na sentro ng kanilang grupo, at kung wala siya, hindi sana sila nakarating sa ganito kalayo, ngunit ayaw itong tanggapin ng iba. Sabi ni Derek, kahit gaano pa kataas ang tingin ni Luna kay Orhan, isa pa rin siyang mababang uri ng talo sa pagiging isang enchanter, at isa pa, wala na siya, kaya wala nang saysay pang magreklamo tungkol dito ngayon. Ayaw ni Luna nito, pero alam niyang wala na siyang paraan para makumbinsi si Orhan na bumalik ngayon, kaya naman nagngingit-ngit na lang siya at tinanggap na nawala na siya sa kanila. Inisip naman ng iba na ang pananahimik ni Luna ay nangangahulugan na sumasang-ayon na siya sa kanila, kaya nagpa siya si Oliver na sumugal ng 2 beses sa mga katangahang desisyon at inanunsyo na gusto niyang subukan ang sinerhiya ng Philly sa grupo sa ika-72 palapag, at kung magiging maayos iyon, lilipat sila sa ika-74 na palapag para talunin ang kanilang record. Agad na tumutol si Luna sa ideya dahil nasisiyahan siyang mabuhay. Sinabi niya kay Oliver na kung gusto nitong subukan ang kakayahan ni Philly, mas makabubuting gawin ito sa isa sa mga mas mababang palapag tulad ng ika-30 palapag para sa kaligtasan, pero lahat sila ay nakatingin sa kanya na parang kakasimula pa lang niyang magsalita ng wikang banyaga. Sa sobrang katangahan ng mga ito, nagulat ako na nagtagal sila ng ganito katagal, at sa hindi malamang dahilan. Mukhang hindi nila maintindihan kung gaano kadelikado ang magsanay ng bagong miyembro ng team sa isang floor na halos hindi nila natalo noong nakaraan. Inamin nina Derek at Ann-Ellie na muntik na silang matalo noong nakaraan, pero sigurado silang si Orhan lang ang dahilan kung bakit sila nahirapan noon, kaya sa isang taong tulad ni Philly na tiyak na mas magaling ng 1,000 beses, walang dapat problema. Tutol pa rin si Luna dito dahil may itim na dragon sa floor na iyon at ayaw niyang mapatay ng buhay, pero sinabi ni Oliver sa kanya na ginagawa nila ito gusto man niya o hindi, at hindi siya pinapayagang tumanggi. Hindi ako magsisinungaling, dapat sana ay sumuko na siya noon pa, pero ayaw pa niyang sumuko sa party, kaya pumayag na lang siya, at ang lagay nito ay kasing sama ng inaakala niya. Kasalukuyang kalaban ng grupo ang isang higanteng mammoth, na karaniwan nilang hindi mahihirapang talunin, ngunit kapag sinubukan nilang atakihin ito, walang anumang pinsala ang espada ni Oliver. Halos hindi maharangan ni Derek ang alinman sa mga atake ng mammoth, at ang mahika ng apoy ni Ann-Ellie ay parang mga kislap lamang. Wala sa kanila ang nakakaintindi sa nangyayari dahil inakala nilang lalakas ang kanilang mga atake ngayong si Philly na ang gumagawa ng mga buff spell, ngunit kabaligtaran pala yon. Halos hindi mapanatili ni Philly ang kanyang mga buff sa grupo, at dahil abala siya sa larangan, hindi niya masuri ang larangan ng digmaan para bigyan sila ng mga tagubilin, kaya nasa kanila na ang desisyon para sa kanilang sarili.
At kung matagal mo nang pinapansin ang kanilang track record, 0-3 sila para sa mabubuting desisyon. Sa wakas ay nagsimulang gumana muli ang mga selula ng utak ni Oliver nang mapagtanto niya na siya at ang iba pa sa grupo ay mas mahina kaysa sa inaakala niya, ngunit hindi pa rin niya maintindihan kung bakit. Sa buong panahong ito, nakatayo lang si Luna sa isang tabi, pinapanood ang buong pangyayari, at ipapaliwanag na niya sana kung saan sila nagkamali ngayong tinamaan na ng realidad ang lahat, ngunit bigla na lang, nakarinig sila ng isang nakakatakot na ungol nang may papalapit sa kanila, at ang itim na dragon ang pinag-aalala ni Luna. Lumapag ang dragon, agad na nadurog ang mammoth at natamba ang lahat, kaya sumigaw si Luna na kailangan na nilang tumakas, ngunit tila, sina Derek at Annalie ay kulang pa rin sa mga brain cells, dahil kahit na nakita lang nila ang bagay na isang beses lang na tinamaan ang mammoth na nahihirapan silang sirain, iniisip pa rin nilang may pagkakataon silang talunin ito, at nakisali si Oliver sa kanilang maling akala na optimismo. Natalo na nila ang dragon dati, kaya inakala niyang magagawa nila itong muli, ngunit iyon ay dahil lamang sa kasama nila si Orhan, at tila hindi pa rin nila iyon naiintindihan. Tumakbo si Derek sa unahan upang subukang harangan ang isa sa mga bolang apoy ng dragon, ngunit hindi niya alam kung ano ang kanyang pinaplano, dahil nang tumama ang apoy na iyon, natamba siya sa sahig na parang isang piraso ng nasunog na tinapay. Agad na sumugod si Luna upang simulan ang pagpapagaling sa kanya, at nanigas si Philly sa takot, pinagsisisihan ang bawat desisyon na humantong sa kanyang pagsali sa grupong ito. Sinubukan ni Annalie na maghagis ng sibat na apoy sa dragon, at nagtagumpay siya, ngunit maaaring nakagawa ito ng negatibong pinsala, dahil ang dragon ay ganap na hindi naapektuhan, at naiwan siyang tulala. Dahil sa kanyang maliit na pag-atake ng apoy, ang dragon ngayon ay nakatingin sa kanya, kaya naglunsad ito ng bowl ang apoy kay Annalie, at sinubukan niyang magtago sa likod ng isang bato para sa kaligtasan, ngunit natatangay pa rin siya ng ilang talampakan. Nagkakaroon ng panic attack si Oliver habang pinapanood niyang nagkakamali ang lahat, kaya sinigawan siya ni Luna na umiwas agad dahil kailangan nilang makatakas bago mahuli ang lahat. Sa wakas ay bumalik siya sa kanyang katinoan at sumang-ayon na tama si Luna, ngunit medyo may problema sila dahil ang dragon ay naglalabas ng apoy, at sina Derek at Annalie ay wala pa ring malay. Hiniling ni Luna kay Oliver na bigyan siya ng oras habang pinapagaling niya ang dalawang iyon, kaya tinawagan niya si Philly para paalisin ito sa kanyang pagkakatulala at inutusan itong maglagay ng pinakamaraming buff hanggat maaari. Ginawa ni Philly ang itinuro, kaya sinimulan ni Oliver na dagdagan ang kanyang ultimate move. Gayunpaman, nang tumama ang slash ni Oliver sa fireball ng dragon, tuluyan itong na-negative, at siya ay napatalsik din pabalik. Nawalan ng pag-asa si Oliver dahil kung kahit ang kanyang pinakamalakas na atake ay hindi kayang sirain ang dragon, ano ang dapat nilang gawin? Nadismaya si Luna nang makita si Oliver sa isang mahinang estado ng mundo kahit na dapat ay siya ang pinuno, ngunit dahil ganito na ang sitwasyon, sinabi niyang ang tanging pagpipilian na lang nila ay gamitin ang pabago-bagong gate na itinatago nila para sa mga emergency. Ang pabago-bagong gate ay isang mahiwagang bagay na maaaring lumikha ng koneksyon sa pagitan ng mga antas ng piitan, na nagpapahintulot sa mga adventurer na maglakbay mula sa isang palapag patungo sa isa pa kaagad, ngunit mapanganib ito dahil maililipat ka sa boss room ng ibang palapag at ang numero ng palapag ay ganap na random. Naisip ni Philly na masyadong mapanganib ito dahil sa sandaling makatawid sila, kakailanganin nilang labanan ang boss ng ibang palapag. Ngunit wala silang pagkakataong talunin ang dragon kung mananatili sila, kaya kakailanganin nilang gamitin ang gate at magdasal na sana ay ipadala sila sa isa sa mga mas madaling palapag. Pinaandar ni Oliver ang gate, at pagkatapos kunin sina Derek at Annalie, naghanda silang tumalon, ngunit sa huling segundo, biglang hinaranggan ng dragon ang kanilang daan gamit ang isang pader ng apoy, at habang sumusulong ito patungo sa kanila, sa halip ay dumaan ito sa gate. Matapos makaalis ang dragon, nakahinga ng maluwag si Derek dahil hindi na nila ito kailangang harapin pa, ngunit sumigaw si Luna na ito na ang pinakamasamang bagay na maaaring mangyari. Napagtanto ni Oliver na nangangahulugan ito na ang dragon ay malamang na na-teleport sa isang random na boss area sa dungeon, kaya posible na maraming baguhan ang makakasalubong ng dragon dahil sa kanila. Sinabi ni Luna sa lahat na kailangan nilang bumalik sa guild at bigyan sila ng babala upang mapilitan nilang i-teleport ang lahat ng adventurer palabas sa lalong madaling panahon.
Lahat ng guild card ay may kasamang feature na nagbibigay daan sa kanila na puwersahang ilabas ang mga rehistradong miyembro sa dungeon kung sakaling may emergency, kaya ang pinakamahusay nilang gawin ay siguraduhing walang masasaktan. Medyo nag-aalala si Oliver dahil tiyak na makakatanggap sila ng maraming parusa mula sa guild para sa kaguluhang ito, ngunit mas mahalaga sa kanya ang pagtiyak na walang masasaktan, kaya naghanda siyang bumalik agad sa guild. Gayunpaman, ipinaalala sa kanya ni Luna na masyadong mahina pa rin sina Anlay at Derek para maglakad, kaya kailangan niyang hintayin itong matapos ang pagpapagaling bago sila makaalis. Habang pinapagaling ni Luna ang dalawa, ipinaalala niya kay Oliver na kailangan nilang labanan ang dragon pagkatapos nilang hilingin ang puwersang mag-teleport, at kapag nangyari iyon, kakailanganin niya itong ipagpalit kay Philly at kay Orhan. Hindi inaasahan ni Oliver na maririnig iyon mula sa kanya, at sa totoo lang, ayaw ni Luna sa ideya na ipaayos kay Orhan ang kanilang gulo pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ng grupong ito, ngunit wala silang ibang pagpipilian. Naputol ang kanyang sasabihin bago pa niya ito maipaliwanag kanina, ngunit ang dahilan kung bakit tila nanghihina ang lahat ngayon ay dahil wala rito si Orhan. Sinabi niya sa kanila na isa-isa, wala ni isa sa kanila ang nanghina, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Oliver dahil ang kanyang banal na hiwa ay hindi man lang kayang kalmutin ang dragon. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Luna na ito ay dahil sa kapabayaan ni Oliver. Ang lakas ng isang support spell ay nakasalalay sa caster, habang ang tagal ay nakasalalay sa magic resistance ng tatanggap, at nagkataon na si Oliver ay may napakataas na magic resistance, kaya ang mga spell ni Philly ay tumatagal lamang ng halos 1 minuto para sa kanya bago niya kailanganing baguhin ang mga ito. Hindi ito naging problema para kay Orhan dahil nasubaybayan niya ng maayos ang mga oras ng spell. Ikinatwira ni Oliver na dapat ding gawin ito ni Philly dahil mas marami siyang talento bilang isang enchanter kaysa kay Orhan, at sumang-ayon si Luna na ang likas na talento ni Orhan bilang isang enchanter ay mababa, ngunit iyon mismo ang dahilan kung bakit siya nakaisip ng ilang orihinal na spell upang mapunan ang kanyang mga kahinaan. Labis na nagulat ang iba dahil ito ang unang pagkakataon na narinig nila ito, at ang isang salamangkero na may orihinal na spell ay napakabihirang. Mas mahina nga ang mga base enchantment ni Orhan kaysa sa karaniwan, pero nakaisip siya ng orihinal na spell na nagpapalakas ng kanyang spell potency ng 50 beses. Nahihirapan si Philly na paniwalaan iyon dahil kahit si Selma ay 10 beses lang nakapagpalakas ng kanyang mga spell pero iyon ang totoo. Ang Divine Slash ni Oliver ay gumagana sa pamamagitan ng pag-iipon ng enerhiya at paglabas nito ng sabay-sabay, at sa teorya, kung mas matagal pa siyang nag-iipon ng enerhiya, makakagawa sana siya ng kaunting pinsala sa dragon, pero nasanay na siya sa mga buff ni Orhan, kaya mas naging efficient ang skill kaya mas kaunti ang kanyang effort, at ganoon din kay Anil. Nasanay na siya sa mga buff ni Orhan kaya gumamit na lang siya ng mga mid-tier spell kaysa sa mga advanced spell dahil mas madali itong gamitin. Bukod pa riyan, gumagana rin ang mga spell ni Orhan sa mga kagamitan, kaya lahat ng kanilang mga atake at depensa ay naging lubos na umaasa sa mahika ni Orhan nang hindi nila namamalayan. Biglang nabuhay muli ang lahat ng kanilang mga brain cell nang sa wakas ay napagtanto nila kung gaano kahalaga si Orhan sa grupo. Ngunit ilang sandali pa, biglang bumagsak ang katalinuhan ni Oliver nang mangibabaw ang kanyang ego, at nakumbinsi niya ang sarili na ang pagkatalo niya sa dragon noon ay walang kinalaman kay Orhan. Kahit na malinaw nating nakikita si Orhan na dala ang koponan sa flashback, para naman kina Orhan at sa iba pa, ngayon ang huling araw ng ekspedisyon, kaya magsisimula sila sa ika-36 na palapag at magpapatuloy hanggang sa makarating sila sa ika-50 palapag, pagkatapos nito ay ligtas silang magte-teleport palabas ng piitan. Mukhang medyo diretso lang, ngunit sa hindi malamang dahilan, may masamang kutob si Orhan tungkol sa lahat ng ito. Totoo na makakaharap nila ang mga halimaw na hindi kayang harapin ng mga bagong recruit ng mag-isa, ngunit dahil aktibo ang lahat ng mga supervisor, kasama na siya, dapat ay magagawa ito. Ngunit nakakaramdam siya ng hindi magandang pakiramdam mula sa piitan ngayon at hindi niya ito matukoy. Patuloy siyang nag-iisip ng posibleng dahilan, ngunit pagkatapos ay nag-ambala siya ng mga batang tumatawag sa kanya dahil sa tuwa, at labag sa kanyang mabuting pagpapasya, nagpasya siyang isantabi muna ang kanyang mga alalahanin. Patuloy na humihingi si Caroline ng mga tip kay Orhan para mapabuti ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban dahil gusto niyang pumatay ng maraming halimaw hanggat maaari,
ngunit sinabi sa kanya ni Orhan na may limitasyon sa kung gaano karami ang magagawa niya habang baguhan pa lamang siya. Ipinaalala niya sa kanya na ang trabaho niya bilang tagapagtanggol ay protektahan ang grupo, kaya hindi siya dapat masyadong nakatutok sa pag-abante sa lahat ng oras, pero sabi niya ay hindi masaya ang ganoong paraan. Sumabat si Logan at sinabihan si Caroline na magpasalamat sa payo ni Orhan dahil kahit si Albert ay ganoon din ang sinasabi, pero ang marinig ang pangalang iyon ay nakakuha ng atensyon ni Orhan dahil si Albert Sensible ay ang sikat na ace adventurer ng Silver Rabbit Guild. Namatay siya noong nakaraang taon habang nakaharap ang Black Dragon sa floor 72, at tila alam ito ni Caroline dahil tila namatay si Albert habang pinoprotektahan ang isa sa kanyang mga kasamahan kahit na iyon ang trabaho ng tagapagtanggol, at ayaw niyang mangyari iyon sa kanyang koponan, kaya naman palagi siyang nauuna sa iba. Makikita ni Orhan sa tingin sa kanyang mga mata na mayroong malalim na trauma doon, at hindi siya binabayaran para maging isang therapist, kaya nagkunwari na lang siyang hindi niya nakita iyon at sinubukang mag-move on. Ngunit nang sandaling iyon, nagsalita si Sofia at tinanong si Orhan kung may mga tip na maibibigay siya dahil gusto niyang malaman kung ano ang dapat niyang pagbutihin, at humingi rin si Logan ng ilang payo. Maya-maya, nakarating na silang lahat sa piitan, at habang nagpapahinga sila, lumapit si Selma kay Orhan upang banggitin na sa tingin niya ay maganda kung gaano naging mainit ang pakikitungo ng mga bata sa kanya kamakailan. Inamin niya na medyo nag-aalala siya kung paano nila siya tatrituhan matapos lumabas ang artikulong iyon sa pahayagan, ngunit tinanggap pa rin siya ng lahat. Naalala ni Selma na narinig niya sina Orhan at ang mga bata na nag-uusap tungkol kay Albert kanina, kaya ikinwento niya kung gaano kalungkot ang pagkawala nito para sa mga Silver Rabbits. Pagkatapos noon, natalo ni Orhan at ng grupo ng mga bayani ang Black Dragon, ngunit napakahirap nito, kaya alam ni Orhan na hindi namatay si Albert dahil mahina ito. Isa lamang itong hindi inaasahang pangyayari. Nagpatuloy si Selma sa pagkukwento kung gaano kahirap makahanap ng isang taong may kakayahang pumalit sa butas sa guild na iniwan ni Albert, at alam ni Orhan na ginagamit niya ito bilang pagkakataon para i-recruit siya, ngunit hindi siya interesado. Sinabi niya sa kanya na ang isang grupo ay hindi nangangailangan ng dalawang enchanter, at naiintindihan iyon ni Selma, ngunit dahil sinabi ni Orhan na lilipat siya sa swordsmanship, iniisip pa rin ni Selma na magiging mahalagang asset siya sa team. Pagkatapos noon, opisyal na nagsimula ang misyon at lahat ay nakapag-isip ng maikli tungkol sa plano bago sila umalis. Si Orhan at ang iba pa ay itinalaga sa Group 10, kaya sila ay nasa pinakadulo ng formation, ngunit nangangahulugan lamang iyon na sila ang itinuturing na pinakamaaasam na miyembro ng grupo. Medyo kinakabahan si Sofia dahil halos mag-isa sila rito, ngunit sinabi ni Orhan na ito ay isang kinakailangang karanasan dahil sa kung gaano kakomplikado ang layout ng isang piitan, kakailanganin nilang matutunan kung paano ito ay navigate ng mag-isa kung sakaling mahiwalay sila sa iba pang miyembro ng grupo. Sumang-ayon si Logan kay Orhan, ngunit ayaw pa rin ni Caroline ang ideya na posibleng maliga dito sa ibaba. Sabi ni Orhan, kaya mahalagang maglaan ng oras sa pangangalap ng impormasyon para sa pagsisid sa piitan ng maaga, lalo na sa mga mapa ng layout ng piitan para hindi ka mabigla sa anumang sorpresa. Sa pagkakataong iyon, hiniling ni Caroline kay Orhan na ibahagi sa kanila ang ilan sa kanyang impormasyon dahil mas malayo na ang napuntahan niya sa piitan kaysa sa lahat ng iba pa, at gusto nilang matuto ng kaunti tungkol sa pinakamalalim na palapag ng piitan. Walang nakikitang masama si Orhan sa pag-uusap tungkol dito, kaya sinabi niya sa mga bata na ang mga mas mababang palapag ay opisyal na nagsisimula sa bandang palapag 76, at ang mga palapag mula roon ay karaniwang may temang yelo o nyebe. Para naman sa pinakamalalim na palapag, hindi iyon nagsisimula hanggat hindi ka nakakarating sa palapag 71, ngunit halos wala siyang pagkakataong magpaliwanag tungkol sa sahig dahil paulit-ulit siyang sinasamantala ng iba. Samantala, sa unang tingin, dumating si Luna sa Adventurers Guild kasama ang iba pang miyembro ng Hero Party, at agad siyang humiling na makipagkita sa Guildmaster dahil may importante siyang sasabihin dito. Isa sa mga receptionist, si Eleanor, ang nagsabi kay Luna na ang Guildmaster ay kasalukuyang nasa isang meeting, kaya kailangan niyang maghintay muna kung gusto niya itong makilala. Ngunit balis ang sinabi ni Luna na wala ng oras dahil kailangan nilang pilitin ang lahat na ay teleport palabas ng piitan agad-agad.
Pagbalik sa piitan, nagpatuloy ang grupo sa paglalakbay sa piitan, ngunit nagsisimula na silang makaramdam na may mali dito. Una, matagal na silang hindi nakakakita ng kahit isang halimaw, at dahil ganito kalaki ang silid, dapat ay marami sila. Tinanong ni Logan si Orhan kung ganito ba talaga ang karaniwang nangyayari sa floor 40, ngunit ngayon pa lang siya nakakita ng ganito. Parang lahat ng halimaw ay natatakot sa isang bagay, ngunit wala siyang ideya kung ano ito. Nagsisimula ng ma-frustrate si Caroline dahil gusto talaga niyang lumaban, at sa swerte naman, may isang goblin na malapit lang, kaya agad niya itong sinugod. Sinubukan siyang babalaan ni Orhan na tumigil dahil sapat ang lakas ng goblin na iyon para matap siya ng isang beses, pero hindi siya pinansin ni Caroline. Kaya napilitan si Orhan na iligtas siya at i-debuff ang goblin para mabigyan siya ng sapat na oras para matalo ito. Masayang ibinalita ni Caroline na natalo na niya ang goblin, pero sinabi sa kanya ng iba na labis na pabaya ang ginawa niya. Noong una, wala siyang pakialam, pero itinuro nila na kung wala si Orhan dito, baka nalagay siya sa panganib, at saka mapipilitin sina Sofia at Logan na iligtas siya, kaya ilalagay niya sa panganib ang kaligtasan ng kanyang grupo. Napagtanto ni Caroline na mali siya at humingi ng tawad sa kanyang pagkakamali, pero hanggat mas magiging maingat siya sa hinaharap, hindi siya sisisihin ni Orhan. Sa katunayan, dahil mahilig makipaglaban si Caroline sa mga halimaw kahit isa siyang tagapagtanggol, inalok siya ni Orhan na turuan siya ng isang espesyal na pamamaraan na tinatawag na active defense. Natuwa si Caroline at hiniling niya rito na ipaliwanag pa ang tungkol dito, kaya sinabi ni Orhan na ito ay isang paraan ng pag-akit ng mga atake ng iyong kalaban upang manatili silang abala habang ang iba pa sa iyong grupo ay naghahanda ng kontra-atake. Kailangang pisikal na maghanda ang bawat nabubuhay na bagay bago maglunsad ng atake, ngunit kung magagawa mo ang paghahandang iyon, maaari mong epektibong ma-stunlock ang iyong kalaban sa loob ng maikling panahon. Ngunit para magawa ito, kailangan mong mapag-aralan ang mga pattern ng atake ng iyong kalaban at umatake bago pa man nila ilabas ang kanilang attack. Sa tingin ni Caroline, parang isang magandang paraan iyon para talunin ang mga halimaw, ngunit ipinaalala ni Orhan sa kanya na ang layunin ay hindi talunin ang mga halimaw. Ang dapat niyang layunin ay pigilan lamang sila sa pag-atake hanggang sa maging handa ang kanyang mga kasamahan sa koponan, at sinabi ni Caroline na naiintindihan niya. Samantala, sa unang tingin, ang Guildmaster ay nakikipagpulong sa Hero Party, ngunit wala siyang ideya kung ano ang napakahalaga kaya kinailangan nila siyang tawagin ng biglaan. Nagsalita si Luna at sinabi sa kanya na kailangan nilang pilitin ang lahat na mag-teleport palabas ng piitan ngayon din, ngunit nag-aalangan ang Guildmaster na sumunod dahil ang teleportasyon sa ganoong kalaking sukat ay nagkakahalaga ng napakalaking mana, kaya hindi nila ito magagawa maliban na lang kung ito ay isang seryosong emergency, ngunit hindi maaaring lumala pa ang sitwasyon kaysa sa kasalukuyan. Ipinaliwanag ni Luna na ang itim na dragon ay nagawang dumaan sa kanyang pabago bagong gate at kasalukuyang nasa isang random na palapag sa piitan. Kung walang gagawin, may makakasalubong ito sa kalaunan, kaya kailangan nilang kumilos ng mabilis. Gayunpaman, ayon sa mga patakaran, kailangan pa ring mag-usap ang Guildmaster bago i-activate ang Force Teleport. Samantala, pabalik sa piitan, hiniling ni Logan kay Orhan na turuan siya kung paano gumamit ng debuff spells, ngunit sa palagay ni Orhan ay hindi iyon magandang ideya kung isa sa alang-alang kung gaano kahirap itong makabisado. Ang bisa ng isang debuff spell ay higit na nakasalalay sa magic resistance ng target, kaya para magamit ito ng epektibo ni Logan, kailangan niyang makabisado ang nuance ng spell at matutunan ang individual na magic resistance para sa bawat halimaw sa piitan. Bukod pa riyan, ang debuff magic ay hindi gaanong epektibo laban sa mga halimaw sa mas malalalim na palapag, kaya hindi praktikal na matutunan ito bilang pangunahing kasanayan. Gayunpaman, may alam si Orhan na isang trick na maaaring maging kapaki-pakinabang sa kanya. Itinuro niya ang isang pares ng mga lobo na sumusugod sa ganitong direksyon, ngunit sa halip na gumawa ng anumang bagay upang atakihin ang mga lobong iyon, naghintay lamang si Orhan, at pagkatapos ng ilang segundo, na-trigger nila ang isa sa mga bitag na inilatag niya noon. Namangha ang iba dahil ngayon lang sila nakakita ng katulad nito. Kaya ipinaliwanag ni Orhan na isa itong simpleng trick na magagamit para maiwasan ang paglusob ng mga kalaban habang sila ay nasa piitan,
at makabubuting matutunan ni Logan ang teknik na ito dahil trabaho ng isang enchanter na mapanatili ang kalamangan sa larangan ng digmaan para sa kanyang grupo. Pagkatapos ay humarap si Orhan kay Sofia at sinabi sa kanya na kung gusto niyang lumakas, dapat siyang matutong gumamit ng parallel casting. Kaya na niyang gumamit ng mga special grade spell, ngunit ang mga ganitong uri ng spell ay nangangailangan ng oras upang ma-activate, kaya natutunan niya kung paano mag-parallel cast. Maaari niyang simulan ang pag-cast ng pangalawa sa kalagitnaan ng una upang mabawasan ang downtime. Kakailanganin ng kaunting pagsisikap upang maging dalubhasa, ngunit kahit sino ay maaaring matutong mag-cast ng kahit dalawang spell ng sabay-sabay kung sapat na ang oras, kaya sinabihan siya ni Orhan na subukan ito kapag natapos na ang misyon. Sinabi niya na malamang na maaari niyang ipaturo sa kanya si Selma mamaya, at tama siya tungkol doon, ngunit sinabi niya na mas gugustuhin niya kung si Orhan ang magturo sa kanya. Nagulat siya nang marinig niya itong sinabi, at gusto niya sanang tanggihan ito, ngunit hindi niya maaaring tumanggi sa isang mukhang ganoon, kaya pumayag siyang sanayin ito mamaya. Samantala, sa unang tingin, handa na ang mga paghahanda para sa forced teleportation, kaya kapag na full charge na ang spell, sisimulan na ng Guildmaster ang teleportation. Pagkatapos nito, sinabi niyang gusto niyang bumalik ang hero group sa piitan at talunin ang itim na dragon, ngunit lahat sila ay nagkatensyonado nang marinig iyon dahil alam nilang walang paraan para matalo nila ang bagay na iyon. Sinubukan ni Inelli na gumawa ng dahilan tungkol sa kanila, dahil kailangan niya ng oras para makabawi mula sa kanilang nakaraang labanan, ngunit pinutol siya ni Luna at sinabi sa Guildmaster na babalik sila sa piitan para patayin ang dragon sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, may isang kahilingan. Sa piitan, nakarating ang grupo sa floor boss room, at dahil medyo masyadong advanced ang isang ito para sa mga recruit, ang mga supervisor na ang gagawa nito ng mag-isa. Tumungo si Orhan sa mga frontline kasama ang iba pang mga supervisor, at sa sandaling magsimula ang labanan, sumugod siya upang ilihis ang atensyon ng troll habang ang lahat ay naghahanda ng pag-atake. Mahusay na kinontrol ni Orhan ang paggalaw sa larangan ng digmaan, at salamat sa kanya, nagawa nilang patayin ang troll sa loob ng ilang minuto, kaya maayos ang lahat. Gayunpaman, sa panig ng hero party, napakasama ng sitwasyon. Pabalik na sila sa piitan kasama si Luna na nangunguna, ngunit ang iba ay nalilito kung bakit niya hiniling sa Guildmaster na ay teleport muna ang mga tao sa palapag 40 hanggang 50. Ipinaliwanag ni Luna na ito ay dahil malamang na nasa isa sa mga palapag na iyon si Orhan, at kakailanganin nila ang tulong niya kung plano nilang talunin ang dragon. Sa panig ni Orhan, siya at ang iba pa ay sa wakas ay nakarating sa boss room ng ika-50 palapag, at napatay na nila ang halimaw ng alimango dito, kaya opisyal na tapos na ang misyon. Gayunpaman, nang akala ni Orhan ay makakapagpahinga na siya, ang espasyo sa itaas ng lahat ay nagsimulang mabitak at biglang lumitaw ang itim na dragon, na nag-iwan sa lahat ng takot. Natahimik si Selma at ang iba pang mga supervisor dahil alam nila kung gaano mapanganib ang dragon na iyon, at kahit si Orhan ay walang ideya kung paano haharapin ito dahil walang paraan na matatalo nila ang bagay na ito sa kasalukuyan nilang kalagayan. Ang tanging tunay na pagpipilian nila ay subukang makapasa sa dragon o makarating sa teleportation crystal, pero mas madaling sabihin kaysa gawin iyon, lalo na kung lahat ng iba ay takot na hindi man lang makagalaw. Karaniwang pantirya ng mga halimaw ang malalaking grupo ng mga tao, kaya malamang na sila ang unang biktima ng dragon, at alam ni Orhan na nangangahulugan iyon na makakaligtas siya kung tatakas siya ng mag-isa, ngunit hindi niya kailanman iiwan ang mga batang iyon, kaya nagpasya siyang subukan ang kanyang kapalaran at labanan hanggang kamatayan ang itim na dragon. Sinigawan niya ang ibang supervisor at inutusan silang gawin ang lahat ng kanilang makakaya para mapanatiling buhay ang mga bata, kaya't nagising sila mula sa kanilang takot at naghanda sa pagtatanggol habang si Orhan ay sumugod sa dragon. Tulad ng hinulaan ni Orhan, itinutok ng dragon ang kanyang bolang apoy diretso sa grupo, at kahit mayroon na silang hadlang, alam nilang lahat na walang paraan na kakayanin ng hadlang ang isang bugzo ng hininga ng dragon na tulad nito. Gayunpaman, sa sandaling tumama ang epekto, nagawa ni Orhan na magbigay ng isang buff sa loob lamang ng isang segundo upang palakasin ang hadlang ng sapat para mabuhay ang lahat. Napakabilis nito kaya halos walang nakapansin maliban kay Selma na ginamit ang mahikang suporta ni Orhan, pero mas malalaking problema ang kailangan niyang harapin ngayon.
Kasalukuyan siyang naghahanap ng pagkakataon para atakehin ang dragon, kaya itinapon niya ang isang punyal sa mata ng dragon, at habang nagawa ng dragon na ipikit ang kanyang mga mata sa tamang oras para protektahan ang sarili. Eksaktong iyan ang inaasahan ni Orhan na mangyayari. Sa nakapikit na mga mata ng dragon, tumalon siya sa hangin at tinarget ang leeg nito gamit ang isang atake na napakalakas na nagdulot ng maliit na pagsabog. Namangha ang iba na nagawang magpakawala ni Orhan ng ganitong lakas sa isang hampas lang, pero kahit ang ganoong atake ay hindi pa rin sapat para talunin ang dragon. Sa katunayan, mukhang walang anumang pinsala ang dragon, na talagang nag-aalala sa lahat, ngunit sinisiguro ni Orhan sa kanila na hindi na kailangang mag-alala dahil may plano siya. Nagsusuot siya ng espesyal na kwintas at muling sumusugod upang atakehin ang dragon, at habang nagpaputok ang dragon ng bowl ang apoy sa kanya, inililihis ito ni Orhan gamit ang isang reflective wall spell. Namangha si Logan sa nakita niya dahil hindi pa siya nakarinig ng gayong spell na nagbabalik ng atake sa mga kaaway, at iyon ay dahil isa ito sa mga orihinal na spell ni Orhan. Inaasahan ni Orhan na sapat ang lakas ng apoy ng dragon para masugatan ito, pero maayos pa rin ito, kaya kailangan niyang gumawa ng matinding hakbang. Ginagamit niya ang kanyang status boost spell sa sarili, isang spell na nagde-double sa stats ng lahat ng kasanayan ng kanyang pangunahing katangian, ngunit nag-aalala pa rin si Selma dahil kahit malakas si Orhan, hindi sapat ang pagde-double lang ng kanyang stats para makipagkumpetensya sa lakas ng dragon. Gayunpaman, hindi kailanman balak ni Orhan na huminto sa pagde-double lamang ng kanyang kapangyarihan, kaya nagpatuloy siya sa paggamit ng status boost sa kanyang sarili ng 4 na beses pa, na nagpapataas ng kanyang kapangyarihan sa 32 beses ng orihinal. Naiwan si Selma na lubos na hindi makapaniwala dahil karaniwan, kung susubukan mong ulitin ang parehong spell ng maraming beses, nagre-reset lang ito sa tagal ng spell nang hindi nagtatambak ang mga epekto nito, kaya wala siyang ideya kung paano nagawang maisagowo ni Orhan ang ganitong hindi kapani-paniwalang gawa. Ngunit may nagsasabi sa kanya na hindi lang ito ang trick na mayroon si Orhan. Sa tulong ng 32 beses na lakas, si Orhan ay makakagalaw na ngayon ng napakabilis na hindi na siya masundan ng iba, ngunit hindi niya ito kayang gawin ng matagal, dahil ang paggamit ng katumbas ng 30 na salamangka ng sabay-sabay ay napakalaking pagod sa kanyang katawan. Gusto niyang tapusin ang labanan sa lalong madaling panahon, kaya tumalon siya diretso sa dragon muli. Ngunit habang nasa kalagitnaan siya ng hangin, sinimulang iwagayway ng dragon ang buntot nito para patalsikan si Orhan mula sa kalangitan. Gayunpaman, nagawa ni Orhan na lumikha ng lumulutang na plataporma sa ilalim ng kanyang mga paa upang maiwasan ang paghampas ng buntot. Ang platapormang nilikha lang ni Orhan ay hindi bunga ng isang salamangka, kundi gawa ng espesyal na kakayahan ni Orhan, isang kapangyarihan na nagtataglay ang ilang tao. Sa kaso ni Orhan, ang kanyang kakayahan ay magical convergence, na nagbibigay daan sa kanya na tipunin ang mahika sa isang punto at gawing materyal. Kaya rin niyang gamitin ang hilaw na mahika para itulak ang sarili niya sa hangin, kaya't ang kanyang kakayahan ay lubhang maraming gamit sa labanan, ngunit hindi ito nangangahulugang eksklusibo lamang ito kay Orhan. Nagkataon din na may parehong kakayahan si Oliver, pero sa halip na gamitin ito para sa paggalaw, ginagamit niya ito para palakasin ang kanyang mga atake. Naglalagay si Orhan ng sunod-sunod na buff sa kanyang espada habang susugod muli, at sa pagkakataong ito, nagawa niyang makapinsala ng malaki sa dragon, ngunit nagsisimula ng makaramdam ng pagod mula sa pagpapanatili ng lahat ng kanyang buffs. Nakikita ni Selma na nahihirapan si Orhan doon, pero hindi naman sapat ang lakas ng ibang mga supervisor para makasabay sa dragon, at kahit sumali siya sa laban nang wala sila, hindi niya iniisip na makakatulong siya kay Orhan. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam si Selma ng tunay na takot sa mahabang panahon, kaya hindi tumitigil sa panginginig ang kanyang katawan gaano man siya magsikap, pero gagawin pa rin niya ang kanyang makakaya para matiyak na ligtas ang mga estudyante para makapag-focus si Orhan sa kanyang laban. Taon na ang nakalipas, noong bata pa si Orhan, buong araw siyang naglalaro kasama sina Luna at Oliver sa nayon, at lahat sila ay namuhay ng mapayapa, ngunit nagbago ang lahat ng atakihin ng Fire Nation. Isang araw, nag-eensayo sa labas ng nayon sina Orhan at Oliver, at pagbalik nila, nakita nilang nasunog ng mga bandido ang buong nayon at lahat ng kilala nila ay pinatay sa mga lansangan.
Tubos na nasaktan ang dalawa at kinamuhian ang kanilang sarili dahil hindi nila nagawang protektahan ang sinuman sa mga taong mahal nila, ngunit wala na silang magagawa sa puntong iyon. Ginugol nila ang natitirang bahagi ng araw sa paglilibing sa mga bangkay ng lahat ng kanilang mga kaibigan at pamilya na namatay sa pag-atake, at mula sa araw na iyon, parehong sumumpa sina Orhan at Oliver sa isa't isa na magiging malakas sila upang matiyak na hindi na muling mangyayari ang isang trahedya tulad nito. Iyan ay isang pangako na pinaghirapan ni Orhan buong buhay niya upang tuparin, at walang paraan na hahayaan niyang may isang dragon na humadlang sa pagprotekta niya sa kanyang mga kaibigan. Ang kulay lilang hamog na nakapalibot sa dragon ngayon ay isang indikasyon na malapit na itong maglabas ng pinakamakapangyarihang atake nito, kaya nagtataka si Selma kung ano ang plano ni Orhan dito. Nalaman niya na malamang na pareho lang ang epekto ng lilang usok sa magical convergence, ibig sabihin, kasalukuyang nagtitipon ng lakas ang dragon para sa pag-atake nito. Ginagamit ng dragon ang enerhiyang iyon para bumuo ng mga sandata sa iba't ibang direksyon, pero noong huling beses na nakipaglaban si Orhan sa isa sa mga bagay na ito, mas marami pang sandata ang ginagamit nito kaysa rito, kaya malamang ay minamaliit pa rin siya ng dragon. Balak niyang samantalahin iyon, kaya habang nagsisimulang magpaputok ang dragon kay Orhan, tumatakbo siya mula kaliwa pa kanan para maiwasan ang pagtama sa kanya at pagkatapos ay gumagamit ng fireball para maabala ang dragon habang nakakalapit siya para muling umatake. Ngunit sa kasamaang palad, dahil sa sobrang lakas na naipon ng dragon, naging napakatigas na ang mga kaliskis nito para maputol ni Orhan. Para mas lumala ang sitwasyon, halos walang pahinga si Orhan dahil patuloy siyang binobomba ng mana attacks ng dragon, kaya nagtayo siya ng pader na bato para protektahan ang sarili. Pero hindi nagbunga ng kasing ganda ng inaasahan niya dahil nagawang palikasin ng dragon ang isa sa mga sibat sa paligid ng pader niya, na nag-iwan kay Orhan na lubos na walang panangga. Sa kabutihang palad, naghanda na si Orhan ng isang spell para sa reflective wall sakaling mangyari ang mga ganitong sitwasyon, pero talagang pwede siyang mamatay kanina. Ang iba ay patuloy na nanunood ng may pag-aabang habang umaasa sa tagumpay ni Orhan, ngunit hindi naniniwala si Selma na magiging ganoon kadali dahil habang nagagawa ni Orhan na makasabay sa dragon sa ngayon, wala pa rin siyang naibibigay na nakamamatay na suntok. Mas mahirap pala ang mag-isa kaysa sa inaasahan ni Orhan, dahil gaano man niya kamuhi sa dating partido niya dahil sa pagtataksil sa kanya, hindi niya maikakaila na talagang kapaki-pakinabang sila. Noong huling beses na nakaharap nila ang isang dragon, hinaranggan ni Derek at Luna ang lahat ng atake nito sa mana. Perpektong cover fire ang ibinigay ni Inelli, at sapat ang lakas ng Divine Flash ni Oliver para tapusin ang trabaho, pero kung wala sila rito, parang napipilitan si Orhan na gawin ang lahat ng trabaho nila ng sabay-sabay. Alam niyang hindi ito magiging madali, pero hindi para sa kanya ang pagkabigo, kaya kailangan na lang niyang humanap ng paraan para gumana ito. Sinimulan niyang gamitin ang mga aktibong depensa na itinuro niya kay Caroline para mapanatiling walang balanse ang dragon at masira ang pattern ng pag-atake nito, habang inilalayo rin ito para hindi magpadala ng anumang atake patungo sa mga estudyante. Kapag nakalayo na siya sa lahat, sabay-sabay na inilabas ni Orhan ang iba't ibang uri ng mga salamangkang pampasabog ng apoy sa dragon. Nanatiling hindi gaanong nasaktan ang dragon, ngunit alam na ni Orhan na hindi ito sapat para tuluyang matalo ito, kaya naman nagdagdag siya ng ilang pagbabago sa kanyang mga fireball spell kanina. Binago niya ito at ginawang mga bitag na sumisipsip ng ambient mana upang muling maging aktibo sa regular na pagitan ng may mas malaking lakas, ibig sabihin, patuloy nilang sasabugan ang dragon ng paulit-ulit hanggang sa kanselahin ni Orhan ang spell. Ang mga pagsabog ay nakakabawas ng malaking bahagi ng kalusugan ng dragon, ngunit tumatanggi itong bumagsak at sa huli ay nagawang wasakin ang lahat ng mga magic circle. Sa kabutihang palad, mayroon pang ilang natitirang lakas si Orhan, at dahil si Oliver ang nagbigay ng huling suntok noong nakaraan gamit ang Divine Slash, nagpa siya si Orhan na gawin din ang parehong bagay gamit ang sarili niyang bersyon ng galaw. Habang naglulunsad ng bowl ang apoy ang dragon patungo sa kanya, inilabas ni Orhan ang kanyang Divine Slash, at upang matiyak na hindi ito mahaharangan, nagpalabas siya ng impact puff dito sa sandaling damikit ito sa apoy ng dragon, na nagpapahintulot sa slash na umabot pa ng malayo ng may mas malakas na puwersa hanggang sa tuluyang tumama ito sa ulo ng dragon. Ito ay nagreresulta sa isang malaking pagsabog.
Hindi nagtagal ay may bahagi ng dragon na nahulog sa sahig, na nagbigay daan sa paniniwala ng lahat na nagtagumpay si Orhan sa pagpatay dito, ngunit sa kabaligtaran, buhay pa rin ang dragon. Lumabas na isinakripisyo nito ang buntot nito para harangan ang atake ni Orhan, na hindi man lang inasahan ni Orhan, pero sa pagbabalik tanaw, dapat ay inasahan niya ito mula sa isang napakalakas na boss. Lalong nagpaputok ng mga pagsabog ang dragon kay Orhan, kaya lalo siyang tumatakbo para makaiwas, pero sa kalagitnaan, naubos ang oras ng kanyang mga buff, kaya bumalik na sa normal ang kanyang lakas. Nakita ito ni Selma at sinubukang tulungan si Orhan sa pamamagitan ng paglalagay ng sarili niyang status buff sa kanya, ngunit agad na kinansela ni Orhan ang bagay na iyon at sinabing huwag makialam dahil hindi sapat ang lakas ng kanyang mga buff para makagawa ng kaibahan sa sitwasyong ito. Sinabi niya sa kanya na mag-focus na lang sa pagprotekta sa mga estudyante dahil kaya niyang harapin ang dragon ng mag-isa. Habang sinasabi niya ito, nagcast siya ng isa pang quintuple status boost sa sarili bago niya tinamaan ang dragon ng isang buff thunder shock spell. Ang lakas ng pagsabog ay nagpabagsak sa dragon mula sa kalangitan, at habang bumagsak ito sa lupa, nagtataka ang iba kung sa wakas ay nagawa ni Orhan na patayin ito, ngunit hindi, ang dragon ay buhay pa rin sa isang paraan. Hindi halos makapaniwala si Orhan na hindi pa patay ang dragon dahil nauubusan na siya ng mga paraan na magagamit dito. Ang kanyang espada ay lampas na sa limitasyon nito at nabasag sa kamay ni Orhan, ngunit ang dragon ay malapit na ring mamatay, kaya't isang matinding at malakas na atake pa ay sapat na upang matalo ito. Binitawan ni Orhan ang kanyang sirang espada at nagpasya siyang gamitin ang kanyang trump card, kaya binigkas niya ang kanyang spell ng pagkawasak at ipinatawag ang kanyang purong itim na malaking espada, isang sandata na hindi pa nakita ng sinuman sa kanila na ginagamit niya. Ang spell ng pagkawasak ay isang spell na nagpapalapot ng lubhang pinalakas na mahika sa hugis ng espada na katumbas ng isang espesyal na ranggong spell. Pagkatapos ay tumalon si Orhan sa dragon para sa huling paghaharap, ngunit sa halip na harapin ito ng diretso, binangga niya ang sarili sa daan-daang reflektibong pader na nakakalat sa buong larangan ng digmaan upang mapabilis ang sarili bago tuluyang atakihin ang dragon mula sa itaas at tuluyang tapusin ito. Sa ibabaw, ang lumang grupo ni Orhan ay nagmamadaling bumalik sa piitan nang mag-activate ang force teleportation na humihila sa lahat sa loob ng piitan pabalik sa ibabaw ayon sa plano. Ngunit sa kanilang pagkabigla, sa sandaling papasok na sila, hinarap nila ang itim na dragon. Lahat sila ay nagulat sa simula, ngunit agad na napagtanto ni Luna na patay na ang dragon at tiyak na na-teleport ito kasama ng ilang mga adventurer, at habang nakatayo sa tabi ng bangkay ng dragon, nakita niya si Orhan na nakasandal sa kanyang espada gamit ang huling lakas nito. Nakikita niyang nasa napakabagsak na kalagayan ang katawan nito, kaya't dali-dali siyang lumapit upang pagalingin siya, ngunit pinigilan siya ni Orhan at sa halip ay humiling na siya na lang ang mag-asikaso ng natitirang paglilinis para sa kanya dahil gusto lang niyang umuwi at matulog. Sa sandaling ito, napagtanto ni Luna na si Orhan lang ang mukhang sugatan sa kanyang koponan, at nangangahulugan ito na siya ang nagpatumble sa dragon mag-isa, na tila hindi kapanipaniwala. At pagdating sa hindi kapanipaniwala, talagang tumatanggi si Derek na maniwala dito, at kahit anong dami ng ebidensya o katotohanan ay hindi magbabago ng kanyang isip. Alam na ni Orhan na sayang lang ang pagsasalita sa isang tanga tulad niya, kaya't hindi niya pinansin ang provokasyon ni Derek at nagpatuloy na lang sa paglalakad pauwi na lalong nagpagalit kay Derek. Sa puntong iyon, sumigaw si Luna kay Derek at sinabi sa kanya na tigilan na ang pagiging katawa-tawa dahil sa simpleng salita, isa siyang tamad, at mananatili siyang tamad hanggang hindi niya matanggap na mas mahina siya nang walang tulong ni Orhan. Ang pagdinig sa napakalohikal na pahayag na iyon ay nagpadala kay Derek sa galit, kaya't sinugod niya si Luna, ngunit hindi siya nagbibiro ng tawagin niyang tambay si Derek, dahil nagawa niyang i-freeze siya sa kanyang pwesto nang hindi man lang gumagalaw ng daliri. At maaari niyang wakasan ang buong karera ni Bro dito kung gusto niya, pero sumigaw si Oliver para tumigil na sila sa pagtatalo. Gayunpaman, kahit na malinaw na mali siya tungkol sa pagiging mahina ni Orhan, ayaw pa ring aminin ni Oliver sa kanyang sarili na siya ang problema. Pagkatapos ng lahat ay umuwi, inatasan ng mga bata na punan ang mga ulat tungkol sa nangyari sa ekspedisyon, kaya't plano ni Sofia na isulat ang lahat tungkol sa kahanga-hanga ni Orhan.
Sobrang excited na siyang magsimula, pero sandali lang, bumalik si Selma sa bahay at mukhang sobrang pagod na pagod siya. Nahulog siya sa kama nang walang salita, at gusto ni Sofia na gumawa ng mabuti para sa kanya, kaya't iminungkahi niya na magpaligo silang dalawa ni Selma upang mag-relax. Si Selma ay lubos na sumasang-ayon sa ideya, kaya agad silang pumunta sa paliguan, at habang sila ay naliligo, tinanong ni Selma si Sofia kung ano ang naisip niya tungkol sa pagtatanghal ni Orhan kaninang umaga. Medyo nalilito si Sofia dahil ang nakita niya ay nagpatunay na sobrang lakas ni Orhan na hindi niya man lang malaman kung ano ang ginawa nito. Gayunpaman, sinabi ni Sofia na hindi naman mahirap para sa kanya na subaybayan ang mga ginagawa ni Orhan. Nagulat si Selma nang marinig niya iyon at agad na umupo upang tanungin kung ano ang nakita ni Sofia habang naglalaban si Orhan. Ipinaliwanag ni Sofia na kahit na ang lakas at galaw ni Orhan ay talagang walang kap-aris, ang lahat ng iba pa na ginawa niya ay halos mga batikan lamang. Ginamit lang niya ang mga teknik na itinuro sa kanya tungkol sa aktibong depensa, paggamit ng mahika, at engkantasyon, pero kahanga-hanga pa rin na nagawa niyang gampanan ang mga papel na iyon ng mag-isa. Namangha si Selma na kayang maunawaan ni Sofia ang napakaraming bagay mula sa kahangahangang pagpapakita ni Orhan, at ngayon ay pakiramdam niya ay napakababa niya dahil alam niyang wala siyang kakayahang makipagsabayan sa kapangyarihan ni Orhan. Pero sabi ni Sofia, pinapahalagahan pa rin niya si Selma higit sa lahat, at wala nang makapagbabago noon, kaya sinabi niya rito na huwag masyadong pilitin ang sarili. Speaking of pushing herself too hard, kinabukasan, si Orhan ay nagdurusa sa mga epekto ng sobrang pagod laban sa dragon. Alam niyang mangyayari ito, at sa totoo lang, maswerte na siya, dahil sa dami ng magic na ginamit niya, nakaligtas siya ng madali na may kaunting pananakit lang ng katawan. Tumayo siya upang tumingin sa bintana, at sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita niya si Selma na papunta dito. Ilang minuto ang lumipas, nagkita ang dalawa sa isang kafe, at humingi ng tawad si Selma sa pagkaabala sa kanya ng ganito, pero talagang gusto niyang kamustahin siya upang masiguro na ayos lang siya. Sinabi ni Orhan na walang dahilan para mag-alala siya dahil ayos na ayos siya, pero pinahahalagahan niya ang katotohanang nagpunta siya ng ganito kalayo para makita siya. Tumayo si Selma at formal na pinasalamatan si Orhan, dahil siya ang tanging dahilan kung bakit nila natapos ang ekspedisyon ng walang kahit isang nasawi, at siya ay labis na nagpapahalaga sa ginawa nito. Tinanong niya si Orhan kung handa ba siyang pumunta sa kanyang tribo dahil gusto siyang makilala ng pinuno, at dahil hindi naman siya masyadong abala ngayon, pumayag si Orhan. Pagdating sa clan, direkta sa punto ang leader at tinanong si Orhan kung nais ba niyang sumali sa Silver Rabbit Clan. Sinabi niya kay Orhan na maaari siyang sumali bilang isang frontline attacker para sa Unit 1, ang kanilang pinakamakapangyarihang grupo ng mga adventurer, at agad siyang itataas bilang isang lieutenant kung sasali siya. Nabigla si Orhan nang marinig yun dahil hindi pangkaraniwan para sa isang kasing bata niya na maging lieutenant, ngunit iginiit ng leader na may sapat na karanasan at kasanayan si Orhan upang maging kwalipikado para sa posisyon. Napalakas ang loob ni Orhan sa alok, at halos sinumang tao ay tatanggapin ang pagkakataon, ngunit ayaw niyang magbigay ng sagot kaagad, kaya humingi siya ng kaunting oras upang pag-isipan ito. Naiintindihan ng pinuno ng angkan at sinabi kay Orhan na maaari siyang maglaan ng oras na kailangan niya, ngunit habang umaalis si Orhan, ipinaalam sa kanya na gusto rin siyang makita ng pinuno ng guild ng mga adventurer. Kaya nagpasya siyang doon na pumunta sunod. Sa daan papunta roon, iniisip ni Orhan ang alok mula sa Silver Rabbits, at talagang magandang deal ito. Pero hindi niya maiwasang mag-alala na baka magkatulad lang ang mangyari tulad ng sa kanyang lumang koponan, at iyon ang huling bagay na gusto niyang mangyari. Ayaw na niyang isipin pa ang mga iyon pagkatapos ng lahat ng pinagdaraanan niya, pero sa kasamaang palad, nang dumating siya para sa pulong kasama ang guildmaster, nalaman niyang naroon din ang mga dati niyang kasama sa grupo. Kahit na, nagsimula na ang pulong, at binanggit ng guildmaster na lahat ng ulat ay nagsasabing pinatay ni Orhan ang Black Dragon. Kaya tinanong niya si Orhan kung totoo ito, at kinumpirma niya, pero isang segundo lang, nagmaktol sina Derek at Anlay at sinabi kay Orhan na dapat siyang magpasalamat sa kanila dahil swerte lang siya na siya ang nakapagpamatay matapos nilang palembutan ang dragon, at honestly, humahanga ako, kasi ang antas ng delusyong ito ay kasing taas ng mga Gojo Resurrection stands.
Tama lang na sinabi ni Orhan kay Derek na manahimik siya dahil masyado siyang bobo para makabuo ng wastong opinyon, at mukhang magagalit na si Derek, pero sinabi ng Guildmaster na umupo siya bago pa siya masuspend. Pagkatapos, tinanong ni Orhan si Oliver kung bakit sa tingin niya ay magandang ideya na dalhin ang kanyang bagong enchanter sa ika-72 palapag ng piitan sa kanyang unang araw. Tinanong niya kung talagang inisip niyang madali lang ito, dahil lang sa nakapunta na siya sa palapag na iyon dati, at tama si Orhan doon, pero masyadong mayabang si Oliver para aminin ito. Sinimulan ni Orhan na batukan siya dahil sa kanyang hanggal na desisyon, dahil naaalala niyang partikular na pinayuhan si Oliver na huwag pumunta roon dahil hindi pa siya sapat na malakas para dito. Naalala ni Orhan iyon, pero inisip niya na kung makakakuha sila ng isang enchanter na may mahika na mas epektibo pa kaysa kay Orhan, madali na lang sana makatawid sa mas malalim na mga palapag. Sa puntong ito, hindi nagalit si Orhan sa buong pagkatanggal sa trabaho, pero galit siya sa katotohanang tila hindi nauunawaan ni Oliver kung gaano kahalaga ang trabaho ng isang enchanter. Sumagot si Oliver at sumigaw na lubos niyang nauunawaan ang halaga ng isang enchanter, kaya't kumuha siya ng bago, pero sa paraan ng pagsasalita niya, malinaw kay Orhan na wala siyang kaalam-alam sa tunay na ginagawa ng mga enchanter. Sinimulan ni Orhan na isa-isahin ang bawat individual na magic resistance at buff durations para sa bawat miyembro ng koponan, at ipinaliwanag niya na kailangan ng isang enchanter na subaybayan ang lahat ng mga numero habang nagbibigay ng mga utos sa partido at sinusubaybayan din ang mga galaw ng kalaban, at gusto niyang malaman kung sa tingin ni Oliver ay kaya niyang gawin iyon kung susubukan niya. Samantala, sa Silver Rabbit Clan, naglalakad sina Logan, Sofia, at Carolyn sa mga pasilyo at pinag-uusapan kung ano ang maaaring gawin ni Orhan sa hinaharap. Wala sa kanila ang nakakarinig ng marami mula kay Orhan simula kahapon, pero iniisip nila na magiging sobrang saya kung sumali siya sa Silver Rabbits dahil mas marami silang oras na magkasama, kaya nagpasya silang tanungin siya kung gusto niyang sumali. Samantala, sa hardin, nakaupo si Selma mag-isa habang iniisip si Orhan, at gusto niya sanang sumali si Orhan sa kanilang grupo, pero duda siya kung gusto ni Orhan na makasama ang isang katulad niya. Pagkatapos ng lahat, sa laki ng agwat ng kapangyarihan sa pagitan nila, wala siyang magagawa upang suportahan si Orhan, at ang makipagtulungan sa kanya ay magpapabagal lamang sa kanya. Pagkalipas ng ilang sandali, tumakbo ang mga bata papunta kay Selma at tinanong siya kung alam niya kung saan nakatira si Orhan. Tinanong ni Selma kung bakit gusto nila ang address ni Orhan, kaya ipinaliwanag nila na plano nilang anyayahan si Orhan na sumali sa clan, pero hindi iniisip ni Selma na magandang ideya iyon. Gusto rin niyang sumali si Orhan pero sinabi niya sa mga bata na mahihirapan lang nila si Orhan kung pipilitin nila itong sumali. Gayunpaman, alam na ng mga bata ito, at alam nilang makasarili ang kanyang desisyon na sadyang pigilan si Orhan, pero marami silang matututunan mula sa kanya, at gusto nilang lumaki na sapat na ang lakas upang tunay na makasabay kay Orhan bilang mga pantay. Dahil dito, napagtanto ni Selma na marami rin siyang matutunan kay Orhan, at kahit hindi siya magandang kapareha para sa kanya sa ngayon, maaari pa rin siyang magtrabaho upang maging mas malakas at mapalapit sa kanya. Dahil dito, pumayag siyang subukan ng mga bata na kumbonsihin si Orhan, pero hindi niya ito ibubulgar ng walang dahilan, kaya sa halip na sabihin ang kanyang address, ipinaalam niya sa kanila na kamakailan lang ay nagkaroon ng pulong si Orhan sa guild, kaya kung magmadali sila, maaaring matagpuan nila siya bago siya umalis. Samantala, kakalabas lang ni Orhan sa guild, at dahil naibigay na niya ang kanyang pahayag, papatawan ng parusa ang kanyang dating grupo para sa gulo na kanilang dulot. Naghahanda na siyang umuwi para sa araw, ngunit bigla niyang nakita ang mga bata na tumatakbo papunta sa kanya, at sa hindi malamang dahilan, naramdaman niyang magiging abala ang makipag-usap sa kanila, kaya pumasok siya sa isang eskinita at nagsimulang tumakbo. Sa kasamaang palad, ang mga sugat niya mula kahapon ay nagpapahirap sa kanya na makaiwas sa kanila, kaya't sa halip, gumawa si Orhan ng ilang lalagyan ng mga platform at tumalon sa isa sa mga bubungan upang makaiwas sa kanila. Pinapanood niya ang mga bata na tumatakbo mula sa itaas, at humihinga siya ng maluwag habang sila'y dumadaan, pero kailangan pa rin niyang magtago, kaya napadpad siya sa tindahan ng kanyang lola. Nalilito ang matandang lalaki sa katotohanan na nagtatago si Orhan mula sa isang grupo ng mga bata, kaya tinanong niya kung ano ang nangyayari,
at ipinaliwanag ni Orhan na nag-aalala siya na baka hilingin ng mga ito na sumali siya sa Silver Rabbit dahil napagpasyahan na niyang tanggihan ang alok, at ayaw niyang masaktan ang kanilang damdamin sa pagsasabi ng hindi. Alam ng matanda na mahalaga kay Orhan ang mga bata at ayaw niyang masaktan sila, ngunit mukhang hinahangaan siya ng mga ito, kaya sinabi ng matanda na hindi naman kailangang mag-isa si Orhan sa buhay dahil sa nangyari, at ang narinig na iyon ay nagbigay kay Orhan ng maraming dapat pag-isipan. Kinagabihan, umakyat si Orhan sa tuktok ng burol upang pag-isipan ang mga bagay-bagay, ngunit sa kanyang gulat, dumating si Sofia hindi nagtagal pagkatapos niya. Nagulat siya nang makita siyang narito dahil nagkataon lang na dumaan siya, pero dahil nandito siya, sinamantala niya ang pagkakataon upang pasalamatan si Orhan ng maayos sa pagliligtas sa kanila. Tinanong niya si Orhan na sumali sa Silver Rabbits, pero bago siya makapagbigay ng sagot, tinanong ni Orhan kung ano ang opinyon ni Sofia tungkol sa Silver Rabbits. Sabi niya, ang Silver Rabbits ay marami siyang natutunan at binigyan siya ng maraming masasayang alaala, pero higit sa lahat, sinabi niyang dito siya nabibilang, at ang pahayag na iyon ay tumama kay Orhan, kaya't nagdesisyon na siya. Kinabukasan, nakipagkita si Orhan sa pinuno ng angkan at ipinaalam dito na nais niyang tanggapin ang alok nito at sumali sa Silver Rabbits. Masaya ang lider nang marinig ito, kaya't nagdala si Selma ng uniforme para kay Orhan upang gawing opisyal. Pag nalaman ng iba na opisyal na miyembro na si Orhan, lahat sila ay tumakbo upang bigyan siya ng mainit na pagtanggap, na sinagot ni Orhan na inaasahan niyang makatrabaho sila. Noong mga taon na ang nakalipas, palagi silang nag-eensayo ni Oliver, at sa isang partikular na araw, natalo si Orhan kay Oliver sa isang duelo. Nakita ng mga matatanda na tinalo ni Oliver si Orhan, at napagpasyahan nilang si Oliver ang pinakamainam na kandidato upang gamitin para sa kanilang mga layunin. Nagalit si Oliver kay Orhan at sinabi nitong tumigil na sa kalokohan dahil alam niyang mas malakas si Orhan kaysa dito. Gayunpaman, sinabi lang ni Orhan kay Oliver na naging mas malakas lang siya kaysa sa kanya, at wala nang iba pa doon. Umalis si Oliver ng galit dahil alam niyang sinasadya ni Orhan na matalo sa mga laban, pero hindi niya ito mapatunayan, at lumabas na tama siya. Talagang pinapabagsak ni Orhan ang laban, at kaya niyang talunin ng husto si Oliver kung sinubukan niya. Ilang minuto ang lumipas, may isang batang babae na nagngangalang Sayon na lumapit kay Orhan at sinabi sa kanya na masyado siyang pangit sa pagpapanggap na natatalo. Sinabi niya sa kanya na alam niyang nagpapanggap lang siyang mahina, pero sinabi ni Orhan na talagang hindi na niya kayang itulak pa ang sarili niya. Hindi dahil hindi kaya ng kanyang katawan, kundi dahil kailangan niyang dalhin ang bigat ng mga inaasahan kung malaman nilang gaano siya kalakas. Gayunpaman, sa pagtatago ng kanyang kakayahan, hindi niya sinasadyang nailipat ang pasanin na iyon kay Oliver, at nakakaramdam siya ng guilt dahil doon, kaya nagpasya siyang ilaan ang lahat ng mayroon siya upang tulungan siya. Gayunpaman, bigla na lang sumigaw si Sayon kay Orhan at sinabi sa kanya na hindi niya dapat pasanin ang ganitong bigat mag-isa. Ipinaliwanag niya na mayroon siyang mga kapangyarihan na katulad ng kay Orhan, kaya kahit ano pa man ang mangyari, sisiguraduhin niyang magiging sapat ang lakas niya upang makasama si Orhan at makamit nila ang kanilang layunin. Maaaring nagtataka ka kung ano ang layunin sa tanong, ngunit ang alaala ni Orhan tungkol kay Sayon ay pira-piraso, halos parang may nawawalang bahagi. Sa ibang bahagi ng kaharian, ang Grandmaster ng Guild ay binisita ng Guildmaster ng Southern Region. Ang Grandmaster ay parehong nagulat at nainis sa biglaang pagbisita, ngunit alam niyang dapat itong mahalaga, kaya't tinanong niya ang Guildmaster kung ano ang nangyari, at siya ay ipinaalam na may isang tao na tinalo ang isang itim na dragon ng mag-isa sa Southern Dungeon. Ang Grandmaster ay nagulat nang marinig ito dahil hindi niya inaasahan na may ganitong kahusay na mandirigma mula sa timog, ngunit sa kabila nito, iniisip pa rin niyang ito ay isang hanggal at mapanganib na hakbang na hamanin ang isang itim na dragon ng mag-isa. Nilinaw ng Guildmaster na ang taong tinutukoy ay hindi naghangad na labanan ang itim na dragon. Nangyari ito dahil sa isang emergency na sitwasyon kung saan ang itim na dragon ay na-teleport mula sa kanyang karaniwang tirahan. Ang Grandmaster ay nakaka-interes sa buong pangyayari, kaya't tinanong niya kung si Oliver ang pumatay sa dragon, ngunit tinanggihan ito ng Guildmaster. Nang marinig na hindi si Oliver ang may kagagawan nito, medyo naguluhan ang Guildmaster, dahil ang tanging ibang tao na maisip niya na maaaring magtaglay ng ganitong lakas ay si Orhan, ngunit imposibleng mangyari iyon.
Tinanong niya ang Guildmaster kung nagpakita ba ng anumang kakaibang pagbabago sa pag-uugali si Orhan kamakailan, ngunit sinabi ng Guildmaster na wala namang talagang nagbago kay Orhan, na nangangahulugang hindi pa siya bumabalik sa dati niyang sarili. Ngunit nagdudulot ito ng mas maraming katanungan para sa Grandmaster dahil kung hindi pa bumabalik si Orhan sa kanyang orihinal na estado, nangangahulugan ito na nakahanap siya ng ibang paraan upang makamit ang malaking kapangyarihan. Sa anumang kaso, inutusan ng Grandmaster ang Guildmaster na bantayan si Orhan at iulat kung may mangyari. Samantala, sa silangang rehiyon, isang grupo ang pumatay ng malaking pangkat ng mga adventurer sa gubat at lumalabas na si Sion ay isa sa mga umaatake. Dahil wala nang magiging malalakas na adventurer sa lugar na ito sa loob ng ilang panahon, nagpa siya ang kanyang grupo na magpatuloy. Ngunit sa mga sandaling iyon, nakaramdam si Sion ng presensya ng isang tao malapit, kaya sinabi niya na magpakita ito agad. Nalaman nilang isang mensahero mula sa HQ ito, at narito siya upang ipaalam kay Sion at sa iba pa na may isang taong sapat ang lakas upang pumatay ng dragon na lumitaw sa timog, kaya ang kanilang misyon ay pumunta roon, imbestigahan ang taong ito, at kung siya ay maging hadlang, alisin siya. Batay sa kakulangan ng impormasyon tungkol sa taong ito, dedukado ni Sion na hindi ito maaaring si Oliver, ngunit bukod doon, wala siyang ideya kung sino ito. Sa ideal na sitwasyon, ang pinakamainam na resulta ay makuha ang taong ito sa kanilang panig, ngunit kung siya ay lumihis na sa simbahan, wala silang ibang pagpipilian kundi patayin siya. Pinasalamatan ni Sion ang mensahero sa kanyang mahusay na trabaho at pinakawalan siya sa ngayon. Pagkatapos, humarap siya sa kanyang mga kasama at sinabi na pupunta sila sa dakilang piitan sa timog sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, dahil ang timog ay teritoryo ng simbahan, kailangan nilang mag-ingat upang maiwasan ang pagtuklas. Kailangan din nilang maging maingat kung paano nila lalapitan ang Dragon Slayer, dahil hindi nila alam ang lawak ng kanyang lakas, pero yun mismo ang dahilan kung bakit gustong makita ito ni Sion ng personal. Kung talagang may isang tao sa timog na kayang gumawa ng ganitong bagay, ibig sabihin ay mayroon silang kaparehong kapangyarihan tulad niya, at kung ganoon nga, siya lamang ang makakapigil sa kanila. Sa wakas, kailangan niyang tuparin ang kalooban ni Orhan kahit ano paman. Mukhang naniniwala siya na namatay si Orhan noong mga bata pa sila dahil binigyan siya ng liham na nagsasabing ganoon. Ngayon, naniniwala siyang ang simbahan ang may kagagawan sa pagkamatay ni Orhan, at may dala siyang espada upang magbayad sila, kahit anong mangyari. Samantala, sa timog, kasalukuyang tumatanggap si Orhan ng mga papuri para sa kanyang natatanging pagganap sa pagprotekta sa mga estudyante sa panahon ng insidente ng Dragon. Alam nila na siya ay malakas, kinikilala nila na mayroon siyang maraming mahalagang kaalaman, at higit sa lahat, habang siya ay nasa Hero Party, siya ay may kakayahang hawakan ang lahat ng kanilang pamamahala at operasyon mag-isa, kaya siya ay isang mahusay na multitasker. Dahil dito, formal na iminungkahi ng pinuno ng angkan na agad na i-promote si Orhan bilang lieutenant. Ang desisyong ito ay nangangailangan ng pag-aproba ng 2/3 ng mga umiiral na tenyente, kaya't humiling siya sa lahat na bumoto ukol dito. Gayunpaman, sa puntong iyon, isa sa mga tenyente ang nagsalita at sinabi sa pinuno ng angkan na gusto niyang makausap si Orhan bago sila bumoto tungkol dito. Kinikilala niya na si Orhan ay malakas at may kakayahan, at tiyak na siya ay isang malugod na karagdagan sa Silver Rabbit Clan, ngunit tinatanong niya si Orhan kung handa ba siyang ipagsapalaran ang kanyang buhay para sa clan. Bilang isang tenyente, ang mga desisyon na gagawin niya ay magkakaroon ng malalim na epekto sa buhay ng mga tao sa paligid niya, at inaasahan na ang lahat ng miyembro ng angkan ay ilalagay ang angkan sa unahan sa lahat ng pagkakataon. Naiintindihan ni Orhan kung bakit sila magtatanong ng ganoong katanungan, pero nangako siya noon pang matagal na panahon, at balak niyang tuparin ito, kaya hindi siya papayag na mamatay bago iyon. Pinagsalita niya ang lahat sa silid at sinabi sa kanila na hindi siya handang isakripisyo ang kanyang buhay para sa Silver Rabbits. Ang ibang mga tenyente ay lahat nagulat nang marinig ito dahil kung hindi handang ibigay ni Orhan ang lahat para sa Silver Rabbits, hindi siya karapat-dapat na maging miyembro. Tinanong nila siya kung bakit pa siya nagpakita dito sa unang pagkakataon. At sa sagot na ito, sinabi ni Orhan na gusto lamang niyang protektahan ang mga taong mahalaga sa kanya. Sabi niya na dahil hindi siya handang isakripisyo ang kanyang buhay para sa angkan,
hindi ibig sabihin na hindi niya gagawin ang lahat ng makakaya niya para mapanatiling ligtas ang mga ito. Sa madaling salita, wala talagang pakialam si Orhan kung ano ang mangyari sa clan, pero mahalaga sa kanya ang mga tao sa clan, at sapat na iyon para sa ibang mga lieutenants, kaya't pumayag silang isama siya bilang pinakabago at pinuno. Matapos ang pagpupulong, naglalakad sina Orhan at Selma sa mga pasilyo, at siya ay nahinahon na ang lahat ay naging maayos sa huli, ngunit nag-alala siya kay Orhan sandali. Ang susunod na hakbang ay ipakilala si Orhan sa mga miyembro ng Unit 1 na makakasama niya mula ngayon, ngunit bago iyon mangyari. May isang babae na nagngangalang Estela na tinawag si Orhan at sinabing kailangan niyang makipag-usap sa kanya. Ipinakilala ni Selma si Estela bilang pinuno ng dibisyon ng pamamahala ng tauhan ng Silver Rabbits, at sinabi niya kay Orhan na kailangan niya ang tulong nito sa pagtuturo sa ilang mga bagong dating. Hindi nag-aalala si Orhan sa pagtuturo sa ilang mga adventurer, pero medyo nag-aalala siya dahil hindi siya sigurado kung magkakaroon siya ng sapat na oras para turuan ang mga bagong dating at pamahalaan ang Unit 1 ng sabay. Naiintindihan ni Selma kung bakit nag-aalala si Orhan, pero sinabi niya sa kanya na hindi na niya kailangang mag-alala dahil magkakaroon siya ng mas maraming libreng oras dito kaysa sa Heroes Party. Una, hindi siya kailangang gumawa ng lahat ng gawaing administratibo, at hindi rin sila nagda-dungeon diving ng sunod-sunod ng maraming araw. Sa katunayan, mayroon silang patakaran laban sa paggugol ng higit sa 3 araw sa dungeon ng sabay-sabay ng walang pahinga, at medyo nagulat si Orhan dahil hindi niya inaasahan na magiging ganito karelax dito. Sa kasong iyon, pumayag si Orhan na turuan ang mga baguhan para kay Estela, kaya umalis siya upang bigyan si Orhan ng pagkakataong makilala ang kanyang bagong unit. Habang naglalakad si Orhan papasok sa silid, ipinakilala siya sa mga miyembro ng Unit 1. Lahat sila ay sabik na makita muli ang Dragon Slayer dahil hindi nila siya nakakausap noong misyon, ngunit sa totoo lang, wala talagang ideya si Orhan na nandyan sila sa unang pagkakataon. Sa anumang kaso, nagpatuloy sila sa pagpapakilala, at ang unang nagpakilala ay si Rain. Sa kabila ng kanyang hitsura, siya ay 24 na taong gulang na, kaya sinabi niya kay Orhan na malaya siyang isipin siyang isang nakatatandang kapatid. Pero kahit anong tingin ni Orhan dito, wala talagang malaki kay Rain, at talagang may pagkamahiyain siya tungkol dito. Susunod ay si Lucretia, na 18 taong gulang, at ang huling lalaki ay si Wilkie, ang 20 taong gulang na depensa ng koponan. Si Selma ay bahagi din ng koponan, pero kilala na siya ni Orhan, kaya't wala nang kailangan pang ipakilala. Ngayon na tapos na ang mga pagpapakilala, tinanong ni Wilkie si Orhan kung maipapaliwanag niya kung paano niya talagang natalo ang Black Dragon, dahil lahat sila ay nagtataka kung paano niya ito nagawa. Sinabi ni Selma kay Orhan na hindi niya kailangang sumagot kung ayaw niya, pero iniisip niyang mahalaga na ibahagi niya ang impormasyon tungkol sa kanyang mga kakayahan sa kanyang bagong koponan. Ipinaliwanag niya na ang pangunahing dahilan kung bakit siya nanalo sa laban niya laban sa dragon ay dahil sa dalawa sa kanyang orihinal na mga spell. Isa ay tinatawag na impact, isang spell na nagpapataas ng bisa ng mga sandata ng 100 beses. Ang pagbubunyag na ito ay nagdulot ng malaking gulat sa lahat dito dahil ang 100 beses na multiplier ay hindi pa naririnig. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Orhan na ang kanyang pangalawang orihinal na spell ay nagpapahintulot sa kanya na dagdagan ang bisa ng lahat ng buffs na inilapat ng 32 beses, na kasing gulat ng iba. Ngunit nilinaw ni Orhan na maaari lamang niya itong gamitin sa kanyang sarili, at nagdudulot ito ng malaking stress sa kanyang katawan, kaya maaari lamang niya itong gamitin sa maikling panahon. Pagkatapos malaman ang kakayahan ni Orhan, nagtataka ang iba kung bakit hindi na lang niya punan ang ibang posisyon sa grupo, tulad ng isang mage halimbawa, ngunit isa iyon sa pinakamalaking kahinaan ni Orhan. Ipinaliwanag niya na kaya lamang niyang gumamit ng mid-level na mahika, at kahit gaano pa siya magsikap, hindi pa siya kailanman nakapaggamit ng anumang high-level na spells. Nagulat ang iba nang marinig ito dahil sa galing ni Orhan sa lahat ng bagay, at sa isang sandali, nag-alala si Orhan na baka ituring siyang walang silbi. Kaya pinagtatanggol niya ang sarili sa pamamagitan ng pagsasabi na ang kanyang mga orihinal na spell ay makakabawi sa kakulangan niya ng mataas na antas ng mahika, pero talagang wala silang pakialam doon. Tinanong nila si Orhan kung mayroon siyang mga espesyal na kakayahan, at kinumpirma niya ito,
na nagpasaya kay Rain dahil ngayon ay may 3 tao na may espesyal na kakayahan sa kanilang koponan. Tinanong ni Orhan kung sino pa ang may kakayahan, pero sinabi ni Selma na mas madali itong ipakita sa kanya sa dungeon kaysa ipaliwanag, at dahil dito, plano niyang ipasok silang lahat sa dungeon bukas. Hindi tumutol si Orhan sa plano, pero ipinaalam niya sa lahat na nasira ang kanyang espada sa laban-laban sa dragon, kaya kailangan niyang makakuha ng bago. Akala ng iba na ito ay napakasamang balita dahil ang paggawa ng bagong espada ay aabuti ng ilang araw, pero sinabi ni Orhan na hindi naman ito aabuti ng matagal dahil bumibili lang siya ng mga espada mula sa tindahan ng armas sa kanilang lugar. Ang grupo ay napahinto sa kanilang mga sinasabi dahil wala silang ideya na ang Dragon Slayer ay gumagamit ng kalawangin at lumang mga espada, ngunit hindi na nila ito palalagpasin pa. Kaya dinala nila si Orhan sa dedikadong panday para sa Silver Rabbit Clan, si Aren, at hiniling nila sa kanya na gumawa ng espada para kay Orhan. Handa si Aren sa gawain, pero sinabi niyang may kaunting problema. Ang isang espada para sa isang makapangyarihang tao tulad ni Orhan ay kailangang gawin mula sa mga espesyal na materyales mula sa mga mas mababang palapag, ngunit wala siyang mga materyales na iyon sa kamay, kaya kailangan nilang kumuha ng ilan. Karaniwan, ito ay magiging isang buong 3 episode na arc ng pangangalap ng mga materyales, ngunit sa kabutihang palad, si Orhan ay may nakatagong espesyal na mga materyales sa kanyang pulse areas mula noong siya ay bahagi ng Hero Party, at hindi niya naman nagamit ang mga ito, kaya't mas mabuti pang gawing espada ito.